Ang tugatog ng buhay. Kabanata 716. Kahit na tinanggihan ni Waltz ang kahilingan ni Lola Sylvan na maging kanyang disipulo, parang hindi siya sumuko. Ang galing niya sa claw. Swoosh! Ang limang daliri ng kanyang kanang kamay ay pumulupot at bumuo ng isang kawit at ang kanyang panloob na kapangyarihan ay sumambulat mula sa loob. Ang kanyang kamay ay nakalapat sa mukha ni Cooper. Umatras. Haharapin ko ang dalawang maliliit na magnanakaw, sabi niya. Ngunit seryoso niyang minamaliit ang lakas ni Cooper at Hector. Ang kanyang pag-swipe ay hindi damapo sa mukha ni Cooper ngunit sa kanyang mga balikat sa halip, hinawakan lamang ang mga piraso ng damit at ang ibabaw ng kanyang balat nang hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala. Para naman kay Hector, marahas siyang umatake mula sa tagiliran, madaling sinipa si Lola Sylvan gamit ang isang sipa. Ang kanilang mga pamamaraan ay lubhang mapanlinlang para sa dalawang lalaki na halos 6.5 talampakan ang taas. Sa kasamaang palad, si Lola Sylvan ay matanda na at siya ay halos 1.3 talampakan na mas maikli kaysa kay Hector. Dahil sinipa siya ng isang malaking lalaki sa ganoong paraan, napasigaw siya at ang kanyang katawan ay tumilapon pa itaas na parang bukal. Sinong babae sa mundo ang kayang tiisin ng ganitong sakit? Pagkalapag niya, pumulupot siya sa isang fetal position parang hipon. Gaanong kasuklam-suklam. Sabay na sumigaw sina Waltz at Anna at pareho silang sumugod kay Cooper at Hector. Hindi mo kaya. Nagmamadaling sinubukan ni Lola Sylvan na pigilan sila. Ang mga sumunod na sandali ay nagpasindak sa kanya. Si Waltz, na gustong tanggapin ni Lola Sylvan bilang kanyang disipulo, ay pinasabog palabas ang chi sa kanyang katawan, ang pulang pamaypay sa kanyang kamay ay bumubukas ng may hadjejek. Siya. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinampel si Hector at pinalipad siya sa himpapawid, tinamaan ng tarangkahan ng dambana. Ang napakalaking impact ay nagdulot ng malaking butas sa lugar kung saan siya napadpad sa gate. Labis na balisa si Lola Sylvan. Ken. Gumulong pababa ang katawan ni Hector at nang huminto ito, dumura siya ng isang subo ng sariwang dugo. Peak, Mr. Crank. Natigilan si Lola Sylvan. Namula pa ang dulo ng tenga niya. Si Waltz ay isang peak Mr. Crank fighter na isang rango na mas mataas kaysa sa kanya. Kasabay ng katotohanan na may halatang pagkakaiba sa lakas ng dalawa, ginawa niyang ganap na katangahan ang sarili nang ipagmalaki niya ang kanyang napakaliit na kasanayan sa harap ng isang aktwal na eksperto at sinabi pa niyang kukunin niya si Waltz bilang kanyang sarili. Alagad. Nais ni Lola Sylvan na humanap ng butas sa lupa at ilibing ang sarili dito ngayon din. Tinusat ni Aaron ang kanyang mga mata, iniisip kung nag-hallucinate ba siya. Nagulat din sina Cooper at Preston, hindi inaasahan na ang isang kaakit-akit na babae tulad ni Waltz ay magiging napakalakas hanggang sa puntong madudurog si Hector. Hector! Sigaw ni Cooper. Tatlong mabilis at magkakasunod na suntok ang ibinato niya kay Anna na napilitang umatras sa pagsalakay. Parang kidlat ang galaw niya at gusto niyang sundan palabas ang kaibigan. Gayunpaman sa sandaling ito, iniunat ni Alex ang kanyang kamay at mahinang sinabi, bumalik ka. Whoosh! Pakiramdam ni Cooper ay sinipsip siya ng napakalaking puwersa at napaatras siya. Siya ay sumigaw at nagpumigla sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Kinaladkad ng mga talampakan niya ang lupa kahit anong pilit niyang hukayin ay hinihila pa rin siya ni Alex. Plop! Isang mahinang tunog ang tumunog. Tinakpan ng kamay ni Alex ang tuktok ng ulo ni Cooper pagkatapos ay isang liwanag ang bumungad sa kanyang palad. Biglang naputol ang boses ni Cooper. Sa mga mata ng iba, tila inialay ni Cooper ang kanyang ulo at inilagay ito sa ilalim ng palad ni Alex. Siya ay pinadala kay Hades sa isang hampas ng palad. Nawala ang masakit na daing ni Lola Sylvan at napatitig siya sa walang pakialam na mukha ni Alex. Masakit ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib, nanginginig ang kanyang buong katawan sa hindi makapaniwala. Paano siya naging napakalakas? Para naman kay Aaron, ipinasok niya ang kanyang kamao sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga platito, at seryosong nagsimula siyang magduda sa buhay mismo. Kabanata 717. Napatingin din si Anna kay Alex na nagtataka. Sa palad pa lang niya ay sinipsip na niya ang isang dalubhasa tulad ni Hector mula 10 metro ang layo. Anong uri ng mystical martial arts ito? Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Nakipag-away lang siya kay Cooper at masasabi niya. Nasa pinakamababa, kailangan niyang maging kahit man lang sa advanced Mr. Crank.
Si Alex gayunpaman ay pinatay siya ng napakadali tulad ng paghampas ng langaw. Kakayanin kaya ni Captain Sky yun? Naisip niya ito ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa ng kasing dali ni Alex. Matapos patayin ni Alex si Cooper, ibinoling niya ang tingin kay Preston at nagtanong patay na ba talaga si Lord Lex. Pinaikit ni Preston ang kanyang mga mata, sinulyapan ng bangkay ni Cooper. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Gaano kawili-wili. Napaka-interesante talaga. Akala ko basura ka at matagal na akong nabigo. Ngayon, tila nagawa mo na ang ilang kakaibang cultivation technique na maaari pang itago ang yugto ng iyong martial arts cultivation. Kaya, ikaw ba ay isang tunay na manlalaban? Anong rango? Nakarating ka na ba? Ang pagpatay sa iyo ay sapat na para sa isang kaliwanagan. Sabi ni Alex sa halip. Umagalpak ng tawa si Preston. Anak, may kayabangan ka rin noon. Ngunit nakatadhana kang lumuhod sa harapan ko. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ko. Tinulak niya si Queenie palayo at nagpakawala ng malaking dagendong. Ang dugo sa kanyang katawan ay tumaas pataas na parang rumaragas ang tubig at isang madugong aura ang bumulwak. Maging ang kanyang mga mata ay naging pula. Biglang sumigaw si Zyla Stormer, Benefactor, please be careful. Makapangyarihan talaga ang evil skill niyang ito. Ito ay napakabilis at napakalakas. Tumanggo si Alex. Nang makita niya si Preston sa ganoong estado, mas lalong lumakas ang killing intent na nararamdaman niya sa sarili niyang puso dahil ang kanilang chi at dugo ay parehong nagdadala ng matinding sama ng loob sa loob nila. Hindi ito ang kanyang sariling sama ng loob. Ang sama ng loob ng mga taong pinatay niya. Matapos mag-mature ang demonyong Wisteria Fetus, ang katawan ng ina ay sisip-sipin na tuyo at siya ay mamamatay ng malupit. Sa gitna ng 33 araw ng pagdurusa, ang mga hinaing ng ina ay lalong tumitindi sa araw at sa sandali ng kanyang kamatayan, ang lahat ng mga damdaming ito ay papasok sa fetus. Naramdaman nito ni Alex nang kainin niya ang dalawang fetus, ngunit mayroon siyang kakayahan ng doktor ng multo. Ang kaunting sama ng loob na iyon ay hindi sapat para saktan siya, agad na dinadalisay ang sarili. Gayunpaman, iba si Preston. Ang dami niyang kinakain sa mga demonyong fetus na ito, mas tumitindi ang sama ng loob niya. Sa kasalukuyan, mayroon siyang hindi bababa sa 30 mga hinaing na ito sa loob niya. Iniisip kung paano namatay ang mga babaeng iyon ng malubha, halos naramdaman ni Alex ang pagkulo ng kanyang dugo. Pamatay. Sigaw ni Preston. Ang kanyang mga paa ay huminto sandali, pagkatapos ay inilunsad ang kanyang sarili pasulong, nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang mga labi ni Alex ay pumulupot pataas at sumugod din siya. Mystic Armor, buhayin. Boom. Tarat-tarat. Parehong nagtama sina Alex at Preston at ang eksena ay kahawig ng isang matinding labanan sa pagitan ng mga sinaunang hayop. Walang panlilinlang sa kanilang mga pag-atake, ito ay isang labanan ng lakas. Naririnig ng lahat ng naruroon ang tunog ng laman na nakikipagsagupaan sa laman. Natigilan si Queenie. Una, hindi niya inaasahan na si Alex ang magiging Master Alex. Pangalawa, nakita niya kung gaano kalakas si Preston. Kapag siya ay umungal at sumabog ang kanyang pag-atake, ang pagsasabi na siya ay isang tangke ng tao ay hindi isang pagmamalabas. Ngunit ano ang nakikita niya ngayon? Si Alex ay may abnormal na defensive power, gayon din ang bilis at lakas na hindi bababa sa Preston. Umuungol. Nang magkabanggaan sila, napagtanto ni Preston na hindi lamang niya nagawang patayin si Alex, naramdaman niya ang sakit hanggang sa kanyang mga buto. Muli siyang umungol, sa pagkakataong ito, humahampas ng suntok. Ang suntok na nabutan niya ay isang suntok na maaaring magpabagsak ng mga bundok at mabaligtad ang mga dagat na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng langit at pagkawasak ng lupa. Malamig na bamantong hininga si Alex bago niya din inilunsad ang kanyang kamao sa isang suntok. Bang! Alibang-bang! Nagbanggaan sila sa isang nakakabinging pagsabog na parang putok ng baril. Ang sumasabog na chi at aura ay walang hangganan at marahas. Nataman si Queenie na sobrang lapit lang. Lumipad ang katawan niya, umikot sa hangin bago siya sumandal sa pader. Terrorat, terrorat. Boom, 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 bang, bang. Sabay na umatras ng 3 hakbang sina Alex at Preston, pantay na pantay. Pinunasan ni Preston ang mga sugat sa kanyang mga kamaong basang-basa na may malayang pag-agos ng dugo mula rito. Baka sa mukha niya ang uhaw sa dugo nang sabihin niyang not bad at all.
Ikaw ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ko at nagawa mong pukawin ang aking fighting spirit. Karapat-dapat kang magseryoso sa akin. Ipapakita ko ang aking tunay na kakayahan sa susunod. Sana ikaw. Hindi ako Bibi Green. Si Ana at ang iba ay natigilan, hindi nakaimik nang marinig nila ang kanyang mga salita. Maging ang lupa ay may malalaking butas sa loob nito na may marka ng mga bunganga mula sa kanilang mga laban. At ang mga ito ay hindi rin sa kanya. Tunay na kakayahan pa. Gaano kalakas ang lalaking ito? Sa sumunod na sandali, nasaksihan ng lahat na naruroon ang kahulugan ng labanan sa pagitan ng dalawang halimaw. Magulo ang labanan, parang dalawang Hulk na nag-aaway. Gayunpaman, ang pinakanagdusa ay ang Sanctuary Shrine. Terrorat, terrorat. Boom, 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 boom. Ang mga pader ay bumagsak ng marahas nang matamaan nila ito na sinira ang mga silid sa tabi nila. Sunod-sunod na umiwas si Zyla at ang iba pa bago tuluyang binuksan ang mga pangunahing pinto ng dambana at tumakas. Iniiwan ang dalawa sa loob upang matuyo ang kanilang mga sarili. Tanging ang malakas na huni ng labanan at dagandong ang maririnig mula sa labas. Gayunpaman, hindi nila makita ng malinaw kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, namatay si Hector. Nakatayo si Walt sa likod ng kotse, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nabuksan ang boot ng kotse at nakita niya ang katawan ni Lord Lex na may fruit knife na walang hawak na nakaipit sa puso niya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 718. Ito ang kanyang kinakapatid na ama, ang lalaking kapantay ng kanyang ama. Tulad ng isang tidal wave, ang kanyang mga alaala sa pagkabata ay bumagsak sa kanya. Siya ang hari ng underworld ng California at siya ay isang pag-iral na nakakatakot sa maraming tao. Sa California, maaari mong pigilan ang pag-iyak ng mga bata sa pagbanggit lamang ng kanyang pangalan. Gayunpaman, ang hindi alam ng karamihan ay nasa privado, si Lord Lex ay isang mabait na tao. Bihira siyang magalit at palaging sinisigurado na ang iilang inampun niya ay nakapag-aral ng mabuti. Maginoo rin siya sa kanila, hindi niya pinipilit na gawin ang hindi nila gusto. Kadalasan silang tatlo ang magkukusa na gawin ang gusto nilang gawin. At ngayon, ang kanyang kinakapatid na ama ay nagpakamatay at namatay. Naiisip na niya ang dahilan kung bakit niya ito gagawin. Ang mga luhang umaagos ay hindi mapawi ang apoy ng galit at hinanakit sa kanyang puso. Napasigaw siya at sinipa ang katawan ni Hector. Ang katawan ay nagkawatak-watek sa isang boom. Ang isang sipa na iyon ay talagang naging sanhi ng pagsabog ng bangkay ni Hector, nagkalat ang mga laman at dugo sa buong Josiah. Sa isang normal na araw, sisimulan na niya itong murahin at pag-alitan. Gayunpaman, nanginginig ang buong katawan niya at hindi man lang siya naglakas loob na kumawala. Whoosh! Inawakan ni Waltz ang magandang silk fan at muling sumugod sa Sanctuary Shrine. Pagkatapos ay natanong niya si Queenie na sinusubukang tumakas sa dambana. Ito ang kanyang kaaway. Dapat mapunta siya sa impyerno. Pulang-pula ang mga mata ni Waltz. Walang sabi-sabi, bumukas ang magandang silk fan, isang pulang aura ang nagliliyab sa paligid. Parang kidlat itong dumampi sa leeg ni Queenie. Sina Waltz at Queenie ay nagsisiksikan lang habang dumadaan sila. Nagpatuloy si Waltz patungo sa loob ng dambana. Si Queenie naman, hindi rin siya tumigil sa pagtakas. Isang hakbang lang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Pagkatapos maglakad ng tatlong hakbang palabas ng shrine, bigla siyang hindi makagalaw. Lumipad ang kanyang mga kamay para saksakan ang kanyang maputlang leeg na umaagos ng dugo na parang rumaragas ang ilog. Kahit anong pilit niya, hindi niya talaga mapigilan. Hindi, ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Nagsisimula pa lang ang buhay ko. Nagsisimula na ang magagandang araw. Gusto ko pa ring maging presidente ng Hydra Group at ng Southern California Business Association. Paano ko sa kasamaang palad, ang tatlong hakbang na iyon ang huling gagawin niya sa kanyang buhay. 100 na lang ang natitira para lockeran niya. Ang landas patungo sa impyerno. Bam! Bumagsak siya sa lupa habang nakadilat ang mga mata. Malinaw, hindi siya namatay sa kapayapaan. Lumipad ang alikabok kung saan-saan sa loob ng Sanctuary Shrine. Sa ilalim ng madilim na ilaw, mahirap makita kung ano ang nangyayari. Isang bagay ang malinaw kahit na ang dambana ay kalahati na ngayon mula sa labanan. Hindi man lang makapagsimulang tumalon si Walt sa laban. Senior. Patay na si tatay.
Nagpakamatay siya. Ayaw niya akong pasanin. Tikbi, tikbi. Natigilan si Alex sa balita at napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Tumawa ng malakas si Preston. Oo, tama iyan. Namatay ang matandang iyon para sa kapakanan mo. Nakokonsensya ka ba? Kung gagawin mo, bumaba ka at samahan mo siya. Dahil hindi niya napigilan ang mga pag-atake kay Alex ng matagal, sinubukan niyang iling ang isip ni Alex sa mga salita sa halip, naghahanap ng pagbubukas upang patayin siya sa isang suntok. Mamatay ka na, kuya. Para siyang baliw na tigre ngayon at ang mga suntok niya ay parang makakabasag ng mga planeta. Pumikit si Alex. Alam niyang namatay talaga si Lord Lex para sa kanya. Dahil yung master niya si Alex. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, malinaw na ang uhaw sa dugo sa mga ito at isang kislap ng kuryente ang nagliwanag sa kanila sa isang segundo. Ha, ano ito? Nakita ni Preston ang pagkinang sa mga mata ni Alex, ngunit ang kanyang mga kamao ay parang mga bulalakaw na nasa kalagitnaan na ng pagsabog. Sa sumunod na sandali, sinalo ni Alex ang kanyang mga kamao gamit ang kanyang mga palad. Isang napakalaking puwersa na parang kulog ang pumutok sa kanyang mga meridian at lahat ng ito ay agad na sumabog na parang sirang kawayan. Nanginginig ang katawan ni Preston nang hindi mapigilan. Niloko mo ako. Kabanata 719. Hanggang sa pagkamatay niya, hindi pa rin maintindihan ni Preston kung paano biglang nagkaroon ng kakayahang pumatay si Alex. Kanya. At sa pamamagitan ng isang malaking margin din. Ang marahas na lakas ng kulog na iyon ay hindi niya kayang labanan. Ang cultivation ni Preston ay nasa blood magic art, isang bagay na may epekto na katulad ng isang mabangis na hayop. Maaari nitong agad na pasiglahin ang enerhiya ng dugo na naipon sa katawan na nagpapataas ng bilis at lakas nito ng ilang beses. Naiisip niya na kung magtatagal ang laban, magiging kanya ang tagumpay. Sino ang mag-aakala na ang huling pag-atake ni Alex ay magiging 10 beses na mas malakas kaysa dati? Kung mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan, bakit hindi niya ginamit ang mga ito bago ito? Kung alam niya ang tungkol dito, tumakas siya sa halip. Sa kanyang bilis, hindi imposibleng makatakas pagkatapos ng lahat. Ngunit ngayon, huli na ang lahat. Bang! Nawala ng kakayahan ang katawan ni Preston na lumaban kay Alex at diretso siyang napaluhod. Kaunting life force na lang ang natira sa kanya. Sa kanyang huling hininga, lumuwa siya, I'm not satisfied. Nagmamadaling umakyat si Waltz at hinawakan ang kanyang leeg gamit ang kanyang dalawang kamay, buong lakas na pinisil sa kanyang katawan. Gusto kong ilibing ka kasama ng aking ama. Isang kaluskos ang narinig pagkatapos ay nabali ng husto ang leeg ni Preston. Lumuhad ito sa isang awkward na anggulo. Puno ng matinding kasamaan at pagkakasala sa mga napakalaking krimen, si Preston ay isang demented na tao. Sa kanyang kamatayan, tinapos na niya ang kanyang makasalanang buhay. Nang makita kung paano pinisil-pisil pa rin ni Waltz ang leeg ni Preston sa isang hysterical na estado at sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, naiintindihan ni Alex ang kanyang nararamdaman. Marahan niyang tinapik ang balikat nito at mahinang sinabi, "Little Waltz, patay na siya." Senior. Inihagis ni Waltz ang sarili sa mga bisig ni Alex, umiiyak at umiiyak na parang walang magawang bata. Hindi nagtagal, pumasok muli sa dambana sina Anna, Zyla, at lahat. Nang makita ang bangkay ni Preston, lumapit ang mga babaeng sinaktan niya at tinapakan ang kanyang katawan. Marami sa kanila ang nakakilala sa kanya noon dahil, sa mga mata ni Preston, naramdaman niyang hindi na kailangang iwasan ang mga babaeng ito na may isang paa sa libingan dahil mayroon silang demonyong Wisteria Fetus sa kanila. Tinapakan nila siya hanggang sa hindi na siya naging kamukha ng tao. Sina Lola Sylvan at Josiah ay tumingin kina Alex at Waltz, hawak-hawak ang isa't isa ng sobrang magkasalungat na tingin sa kanilang mga mata. Personal nilang nasaksihan ang lakas ng mga senior at junior fellow na ito at nalampasan nito ang kanilang sarili. Para naman kay Aaron, hindi niya maiwasang makatikim ng pait sa kanyang puso. Akala niya ay makakatulong siya para kay Waltz, ngunit sa hindi inaasahan, hindi siya nito kailangan. Gaya nga ng sinabi niya, sapat na ang kanyang senior. Umarap si Alex kay Anna at sinabing, "Anna, kailangan kitang gulo para linisin ang resulta nito." Little Waltz says. Pumanaw na ang foster father at kailangan naming dalhin ang kanyang bangkay pabalik sa California. Tumanggo si Anna. Ipapahatid kita ng helicopter pabalik sa California. Ang kaso sa Sanctuary Shrine ay narehistro na sa Divine Constabulary.
Mag-isa mong pinangangasiwaan ang kaso kaya makukuha mo ang kredito para dito. Kailangan ko ring bumalik at iulat ito kay Captain Sky. Tumango si Alex. Kung gayon kailangan kitang problemahin para dyan. Sa oras na ito, ang 80 higit na kababaihan na nailigtas ay muling nagpasalamat kay Alex. Benefactor, ang pangalan ko ay Rebecca Jacks. Ang aking ama ay si Cormac Jacks, pinuno ng pamilyang Jacks sa Michigan. Kung sakaling kailanganin mo ang aking pamilya na lumapit sa hinaharap, mangyaring ipaalam lamang sa amin. Benefactor, ang aking ina ay ang presidente ng Michigan Business and Commerce. Ang aking numero ng telepono ay Benefactor, nagsalita ang bawat isa sa mga babae kung saan ang karamihan sa kanila ay tila nagmula sa mga pamilyang may mataas na katayuan. Gusto sana ni Alex na paalisin sila sa isang kaway ng kamay at hiniling sa kanila na umuwi kaagad, ngunit nang makita niya kung gaano sila nagpapasalamat sa kanya, lamambat ang kanyang puso. Lahat nakaligtas lang kayo sa isang sakuna. Malamang na mas malala ang pakiramdam ng iyong katawan kaysa dati. Bilang isang doktor, mayroon akong responsibilidad na tulungan kayong lahat muli. Paano ito? Pagkatapos ninyong lahat ay bumalik, kumuha ng ilang mga panggamot na materyales at tutulungan kitang pinuhin ang ilang gamot. Maibabalik ko man lang ang ilan sa iyong hitsura. Bukod pa rito, ang nangyari dito ay hindi isang bagay na maluwalhati kaya't huwag itong palabasin. Pagkasabi niya noon ay napangiti ang mga babae. Sa kanila, ano ang mas mahalaga kaysa sa hitsura at katanyagan pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ay kinalampag ni Alex ang ilang mahahalagang materyales. Nagsalita si Zyla, Benefactor Alex, we have it all written down. Pumunta at gawin ang kailangan mong gawin ng may kapayapaan ng isip. Kapag tapos ka na, pupunta kami at muling magpasalamat sa iyo. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, ako, si Zyla Stormer, ay dadaan sa tubig at tatapakan ang apoy at hindi magdadalawang isip na gawin ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka. Tumango si Alex. Pagkatapos ay binuhat niya ang katawan ni Lord Lex at sumakay sa helicopter para bumalik sa California. Para naman kay Aaron, Lola Sylvan, at lahat ng iba pa, sinamahan nila ang 80 babae pababa ng bundok. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 720. Habang pababa, naging pampubliko ang telepono ni Aaron. Isa-isang tinawag ng mga babae ang kanilang mga pamilya. Nay, ako po ito, Rebecca. Buhay pa ako. Dad, pwede mo ba akong sunduin? Ako ay nasa. Hubby, it's me, Leslie. Nang makitang malapit ng maubusan ng baterya ang kanyang telepono, mabilis niyang inilabas ang power bank na dala. Natutuwa siyang hayaan ang mga taong ito na gamitin ang kanyang telepono at makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Habang nagpapakilala ang mga babae, narinig niya lahat. Sa kaibuturan niya, nabuhay muli ang paghanga niya kay Preston sa pagiging matapang. Maraming mga batang babae dito ay nagmula sa mga big shot na pamilya sa Michigan o sa pinakakaunti ay kanilang mga manugang na babae. Ang ilan ay mas mataas pa kaysa sa pamilyang Coleman. Katumbas ito ng pagkakaroon ng maraming pabor mula sa mga conglomerates at mega corporations ngayon. Inangaan niya si Alex sa kanyang puso. Sa mga pabor ng lahat ng mga babaeng ito, maaari ba siyang maglakad-lakad lamang sa Michigan nang hindi nahuhukay? Si Zyla Stormer lamang ay isang hiyas at sulit ang buong pangyayari. Siya ang koro ng hiyas ng pinuno ng pamilya Stormer. Si Zyla ay tumawag din sa bahay at ang sumagot ay ang patriarch ng pamilya Stormer, si Zane Stormer. Ano ang sinabi mo? Nang marinig ni Zane ang simpleng recap ni Zyla, napatalon siya sa gulat. Inakala ng lahat sa pamilya Stormer na naglakbay sa ibang bansa si Zyla sa panahong ito. Gayon din, mula noong ikakasal na sana ang pamilya Stormer sa pamilyang Coleman sa Missouri, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Zendaya. At kaya, walang nakakaalam na mahigit isang buwan ang nawawala si Zyla. Napakabilis, sunod-sunod na dumating ang isang convoy ng mga sasakyan. Bago pa man makarating si Aaron at ang iba pa sa ibaba ng bundok, dumating na ang lahat ng pamilya ng mga biktima. Para naman kay Zane, na ngayon ay galit na galit, nagpatawag siya ng 3,000 eksperto mula sa pamilya Stormer sa Michigan bago pa sumikat ang araw at nag-utos, gusto kong mawala ang Hydra Group sa loob ng 1 oras. Ang pamilya Stormer sa Michigan ay isa sa 8 dakilang pamilya ng ginintoang panahon ng Amerika. Nagkaroon sila ng kumpiyansa na gawin ang sinabi nila.
Maging si Zendaya na isinailalim sa house arrest nitong mga nakaraang araw ay pinilit na mag-aral ng iba't ibang babae. Mga kilalang tao ay narinig ang balita. Madilim pa nang sumugod siya para makita ang tiyahin. Sa unang tingin, natigilan siya. Ito ba ang tiyahin na pamilyar sa kanya? Mukhang siya ay may edad na 20 taon. Namula agad ang gilid ng mata niya. Tiya. Magkayakap ng mahigpit ang dalawang babae. Ang insidente sa Sanctuary Shrine ay lubhang nadungisan ang reputasyon ng lahat ng babaeng sangkot. Sumang-ayon si Zyla at ang iba pang mga babae na hindi na nila ito muling pag-uusapan. Kung hindi man kung sila ay natagpuan na sila ay buntis na may mga freak bago ito, hindi nila magagawang magpatuloy na manirahan sa Michigan ng payapa. Sa wakas, si Zendaya at Zyla na lang ang naiwan sa kwarto. Zendaya, narinig ko lang sa lolo mo na engaged ka na sa Coleman Genius na si Tristan Coleman. Binabati kita. Ikakasal ka bago ako at sa isang perpektong lalaki sa ganoong paraan. Umiti ng mapait si Zendaya, sinuklay ang buhok ni Zyla. Ayoko talaga magpakasal. Napabuntong hininga si Zyla. Zendaya, alam mo na ang pagiging ipinanganak sa pamilya Stormer ay nangangahulugan na wala tayong pagpipilian sa pagpili ng ating mga makakasama. Itinuturing kang maswerte. Si Tristan ay isang mahuhusay na henyo at walang mga limitasyon kung paano. Ang layo kaya niya. Ako naman hindi ko alam kung sino ang mapapangasawa ko sa huli. Habang sinasabi niya iyon ay bumungad sa kanyang isipan ang imahe ni Alex. Inaasahan niya na ang kanyang asawa ay magiging isang lalaking tulad niya, magagawang boxing ang mga kaaway sa isang suntok, umaako sa mga responsibilidad, at hindi sumusuko sa harap ng isang bagay na inaakala niyang imposible. Biglang nagtanong si Zendaya, tita, wala ka bang gusto? Nagulat si Zyla at bahagyang namula ang mukha. Speaking of which, nakilala ko itong dakilang bayani na siya ring taong nagligtas sa atin mula sa kuweba ng Diablo. Ang pangalan niya ay Alex Klang. Ang suklay sa mga kamay ni Zendaya ay nahulog sa lupa na may kalampag. Kabanata 721. Nitong mga nakaraang araw, si Alex ang palaging nasa isip ni Zendaya at namiss niya ito ng husto. Gusto niya talaga itong tawagan para marinig ang boses nito. Gayunpaman, natatakot din siya sa mga kahihinatnan ng paggawa. Isang bagay na hindi niya kayang balikatan o ni Alex. Hindi mahalaga kung ang pamilya Stormer ng Michigan o ang pamilyang Coleman ng Missouri, pareho silang bahagi ng namamanang pamilya ng hari ng gininto ang panahon. Ang dalawang pamilya ay hindi mga entidad na maaaring labanan ng isang ordinaryong tao. Bagamat magaling si Alex sa martial arts, hindi sapat ang kanyang pundasyon. Natatakot siya na kapag nalik ang relasyon nila ni Alex, hindi na siya mabubuhay para makita ang susunod na pagsikat ng araw. Sa makatuwid, kahit na siya ay nagnanais para sa kanya, hindi siya naglakas loob na makipag-ugnay sa kanya. Sa ngayon, ang marinig ang pangalan ni Alex mula sa mga labi ni Zyla ay naging dahilan para halos makalimutan niyang huminga. Tita, curious ako sa taong tinatawag mong hero. Kinuha niya ang suklay at nagpatuloy sa pagsusuklay. Ang buhok ni Zyla tahimik na nagtatanong. Tumingin si Zyla sa bintana sa langit na nagsisimula ng lumiwanag at sinabing siya. 20s, kumigit kumulang 6 na talampakan ang taas na may makapal, magandang hugis na kilay na parang espada. Napakaliwanag ng kanyang mga mata at higit sa lahat kakaiba ang ugali niya. Itinuturing ko ang aking sarili na nakipagrelasyon sa maraming lalaki at babae, ngunit para sa isang napakagandang lalaki tulad ni Benefactor Alex, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tulad. Kanya. Bumagsak man ang langit, hindi siya nakasimangot. Siya ay isang taong hindi sumusuko sa harap ng imposible at isang taong nakakakita ng malayo sa hinaharap. Patuloy na nagtanong si Zendaya kung gayon sino siya sa mundo. Sagot ni Zyla, hindi ko rin alam. Ngunit parang nanggaling siya sa California. O, tama ang kanyang pamilya. Parang nagpapatakbo ng isang negosyo na tinatawag na Lush Cosmetics o isang bagay. Pinananatiling nakakulong sa Sanctuary Shrine ng higit sa 1 buwan. Hindi niya alam na mayroon ng bagong kumpanya ng kosmetiko sa merkado. Hindi rin niya alam na inendorso ito ni Zendaya. Para naman kay Zendaya, sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na halos lumabas sa kanyang tadyang. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. Siya yun. Ang matagal na niyang iniisip at nawawala. Hindi niya akalain na pupunta siya sa Michigan at ililigtas pa ang kanyang tiyahin.
So, base sa relasyong ito ni tita, papayag ba itong magbago ang isip ni Lolo at kanselahin ang engagement namin ni Tristan? Hindi niya maiwasang magkaroon ng ideyang ito. Ngunit hindi nagtagal ay umiling siya. Imposible naman. Ang kasal sa pagitan ng kanilang pamilya at ng pamilyang Coleman sa Missouri ang nagtapos sa lahat sa gustong makita ng pamilya Stormer. Mula sa sandaling pumasok si Tristan sa pamilya Stormer hanggang sa sandaling nagparehistro siya para sa kanilang kasal, siya ay binansagan bilang kay Tristan. Kabilang sa 8 dakilang pamilya ng ginintoang panahon, ang pamilya Stormer ay nasa pinakaibaba. Ang hitsura ni Tristan ay nagbigay ng pagkakataon sa pamilya Stormer na umakyat sa mga baitang. At isang araw, nang si Tristan, ang manugang ng pamilya Stormer, ay naging pinakabatang Grandmaster sa ginintoang panahon, ang pamilya Stormer ay maaaring umakyat ng mas mataas sa kanyang reputasyon. Ito rin ang intensyon ng pamilya Stormer. Sa Alaska. Ang pamilya Stormer sa Alaska ay ang tunay na maharlikang pamilya, ang tunay na mga Stormer. Tulad ng para sa pamilya Stormer ng Michigan, sila ay isang sangay lamang ng pamilya Stormer ng Alaska. Mapait ang puso ni Zendaya habang sinusulyapan si Zyla. Gusto mo ba siya? Tanong niya. Tumawa si Zyla. Tingnan mo ako ngayon, mukha ba akong may karapatan na magustuhan siya? Higit pa, mayroon ng isang kaakit-akit na batang babae sa paligid niya na mukhang 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa akin. Mas magaling din siya. Martial artist kaysa sa akin. Naiintindihan ni Zendaya na ang kausap niya ay si Waltz. Napakaganda talaga ng babaeng iyon. Marahan siyang bamantong hininga, gulong-gulo ang puso niya. Asterisk si Richie. Asterisk. Napakabilis, isang mensahe ang kumalat na parang apoy sa buong Michigan. Isinara ng Hydra Group ang mga pinto nito magdamag. Ang plaza ng malaking business empire ay gumuho. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 722. Nang lumabas ang balita, nagulat ang buong Michigan. Maging ang mga matataas na opisyal ng Michigan ay ipinadala upang mag-imbestiga. Gayunpaman, ang elder ng pamilya Stormer, si Zane, ay naglabas ng impormasyon na naging Hydra Group. Mapangapi at kumilos ng malupit, gumagawa ng maraming masasamang gawain. Hindi lamang sila nagbalangkas ng isang Overlord Pack, ngunit gumamit din sila ng mga ilegal na paraan upang sakupin ang ibang mga kumpanya na lumikha ng monopolyo sa industriya. Na seryosong nagpapahina sa mga patakaran ng bilog ng negosyo sa Michigan. Kamakailan, gusto pa nilang makuha ang negosyo ng pamilya Stormer ng may malisyoso. Kaya naman, upang gumawa ng isang halimbawa sa kanya, ang pamilya Stormer ay hirapan siya sa magdamag. Bigla-bigla, ang lahat ng mga pagtatanong na ginawa ng mga opisyal ay namatay ng sunod-sunod habang sila ay tumigil sa pagtatanong. Walang nang ahas na saktan ng malaking higanti ng Michigan na ang pamilya Stormer. Kahit na ang hindi mabilang na mga industriya ng Hydra Group na nawala ang kanilang bulugad sa magdamag ay nahulog sa kaguluhan. Ngunit walang nang ahas na lumaban para sa kontrol sa buong bagay, natatakot na sila ay sisihin sa buong bagay. Gusto nila. Sa huli ay nagsisikap na makakuha ng isang kalamangan lamang na humantong sa mas masahol pa. Nangangahulugan din iyon na nag-aanyaya sila ng gulo sa kanilang sarili at maaaring tuluyang mapuksa. Lalo na itong nangyari ng ang chismis sa kalye ay ang kilalang superstar sa buong mundo, si Zendaya, ay talagang ang pinakabatang apo ng patriarch ng pamilya Stormer sa Michigan at malapit ng ipakasal sa prinsipe ng pamilyang Coleman ng Missouri. Bigla na namang nagkagulo ang internet. Si Zendaya, na hindi pa naaalis sa mainit na paghahanap, ay muling nauna sa seksyon ng mainit na paksa. Hindi mabilang na tao ang nagpadala ng kanilang mga pagpapala sa Twitter ni Zendaya. Maging ang mga mayayamang kabataang tagapagmana na walang tigil na naghahangad sa kanya, na sinusundan pa rin siya ng pribado, umaasang mahahanap nila siya at kunin para sa kanilang sarili sa isang iglap, inalis kaagad ang mga kaisipang iyon, hindi na binanggit pa ang kanyang pangalan. Hindi alintana kung ang pamilyang Stormer o Coleman sino ang maglalakas loob na tumapak sa kanilang mga daliri. At sa wakas, dumating ang mga opisyal ng Michigan upang makipag-usap kay Zane. Kailangang isama ng pamilya Stormer ang Hydra Group na nasa ilalim ng kanilang payong. Kung hindi, ang lahat ng mga proyekto at negosyo sa ilalim ng grupong iyon ay hindi kompleto, at marami sa mga tao sa ilalim ng mga kumpanyang iyon ay may iwan na walang trabaho.
Sa mga matataas na opisyal sa Michigan, ito ay isang bagay na hindi nila gustong mangyari dahil makakaapekto ito sa kanilang mga nakatataas. Si Richie. Noong araw ding iyon, kumalat sa buong California ang balita tungkol sa kapaspalad na pagkamatay ni Lord Lex, ang may-ari ng Thousand Miles Conglomerate. Nagulat ang lahat. Sa mga lansangan ng California, ang ilan ay pumalakpak at mayroon ding mga walang pakialam. Bumuhos ang mga bisita sa California mula sa libu-libong milya ang layo upang makita si Lord Lex sa huling pagkakataon. Lex Gunther, ang asshole na ito. Patay na siya sa wakas. Good riddance. Ang ganitong mga matandang bastard ay nagdadala lamang ng kapahamakan sa mundo sa pamamagitan lamang ng kanilang pag-iral. Bibili ako ng furry works para ipagdiwang. Ang mga nagsabing ang lahat ng ito ay pamilya ni Vanya, inutusan ni Lord Lex na dilaan ang mga palikuran. Ngayon na hindi na sila maaaring manirahan sa California ng mapayapa, tumakbo sila sa katabing lungsod. Gayunpaman, ang kanilang mga pamantayan sa pamumuhay ay bumaba ng husto kumpara sa kung ano sila. Iyan ang nangyari lalo na para kay Vanya, isang taong hindi kailanman nagtiis ng pagdurusa, sanay sa buhay ng mayayaman at hindi kailanman kailangang mag-alala. Tungkol sa pagkain at damit, labis siyang hindi komportable. Natural lang na nagtanim siya ng matinding poot kay Lord Lex. Sinabi ni Penelope, patay na si Lord Lexes at walang maupo sa tuktok ng Thousand Miles Conglomerate. Hobby, sa rate na ito, sa tingin mo ba ay maaari pa rin nilang panatilihin ang kanilang posisyon sa California? Ang kanyang asawa, si Adrian Tyler, ay nagsabi, si Lex Gunther ay isang ulila. Hindi siya nag-asawa at walang anak sa buong buhay niya. Nag-ampon siya ng 3 anak, gayunpaman sina Asher, Clay, at Waltz. Ang Thousand Miles Conglomerate ay may trilyong halaga sa mga asset, kaya ang paparating na tanong ay kung paano ito mahahati. Malapit na itong maging isang napakalaking palabas, isang away sa pagitan ng 3 dakilang chieftain ng underworld ng California para sa ari-arian at mga ari-arian, isang palabas ng kanilang pakikipaglaban upang patayin ang isa't isa. Tinanong ni Penelope, posible bang makuha natin ang isang piraso nito? Ang 3 dakilang chieftain sa ilalim ni Lex Gunther ay mga martial artist lang. Paano nila pamamahalaan ang mga negosyo at mga kumpanya? Kung mangyayari yun, it'd be a royal mess, and that would be our chance, sabi ni Adrian. Basta. So happens na may friend ako na nagde-deal sa stocks. Ipapaatake ko siya sa mga stock ng Thousand Miles, pagkatapos ay bilhin ito sa mababang presyo at kontrolin ang grupo. At least, bawiin ko ang California Plaza at ibibigay ko sa iyo. Agad na natuwa sina Penelope at Vanya matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Si Richie ***. Samantala, sa Hells Angels, nagtipon sina Waltz, Asher, at Alex. Little Waltz, sa pagkamatay ng ama, ang mga idiot sa senior management ay nagsimulang lumipat. Lahat sila ay nag-aagawan para sa pinakamataas na posisyon at hindi tayo magkakaroon ng lugar kung walang pinuno. Kunin ang posisyon ng presidente, okay, Waltz. Kabanata 723. Ako. Matagal na natigilan si Waltz bago siya tuluyang umiling. Hindi ko kaya. Ang paghawak lamang ng isang kumpanya sa pagpapadala ay sapat na upang ako ay malunod sa trabaho. Wala akong kakayahan na pamahalaan ang buong Thousand Miles Conglomerate. Well, you can't expect me to do it, right? Nag-practice lang ako ng martial arts para pumatay ng mga kalaban. Wala pa akong natutunan na may kinalaman sa negosyo. Kung ako ang mamamahala sa Thousand Miles Conglomerate, tiyak na kailangang magsara ang mga pinto nito sa loob ng 3 buwan. Nabulunan si Waltz. At bilang resulta, hindi ka pa nakakapasok sa Mystic Rank habang malapit na akong maging Earth Expert. Sa sandaling marinig iyon ni Asher, halos gusto niyang samuka ng dugo. Galit niyang sinulyapan si Alex at lihim na naisip, nakahanap ka na talaga ng mabuting asawa. Gusto ko rin ng asawang ganyan. Mrs. Para maabot ko rin ang Earth Expert. Tahimik na bamantong hininga si Alex. Ang Thousand Miles Conglomerate ay itinatag ng kanyang ama at pinamahalaan ni Lord Lex. Ito ang industriya ng sarili niyang pamilya. Sa kasamaang palad, si Lord Lex lang ang nakakaalam nito. Ngayong siya ay pumanaw na at ang sikreto ay dinala sa kanyang libingan, walang ibang makakakilala sa kanya bilang isang bata. Master. Sabi nga, hindi ito tulad ng pagnanasa niya sa Thousand Miles Conglomerate. Habang nabubuhay siya, palagi siyang makakapagtayo ng isa pang imperyo.
Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Ang pamamahala ng isang grupo ng mga kumpanya ay hindi nangangailangan sa iyo na gawin ang lahat ng personal. Kailangan mo lang magkaroon ng grupo ng mga taong may kaalaman. Mayroong isang kasabihan na maaari kang magkaroon ng isang sekretarya upang harapin ang trabaho at maaari kang laging makahanap ng higit pang mga sekretarya. Hindi pa ba sapat iyon? Napatingin si Walt sa kanya. Magagawa ba ng sekretarya ang trabaho? Kaya kung walang trabaho, haharapin natin ang mga sekretarya. Hindi napigilan ni Asher. Magagawa mo ang gusto mo. You're not my secretary, anyway, sagot ni Alex. Naisip ni Walt sa kanyang sarili, hindi ba ako ang iyong sekretarya? At pati na rin ang kasambahay mo, di ba? Gayunpaman, nakatayo sa tabi ng kabaong ng kanyang kinakapatid na ama sa sandaling ito, wala talaga siyang mood na sabihin iyon. Bagay. Nagsalita si Asher. Ang ilang mga senior na miyembro sa pamamahala na unang kumuha ng mga bahagi sa negosyo ay gumagawa ng maraming ingay. Ang mga lalong maingay ay sina Jerry Johnson at Fabio Dobbs. Ang dalawang matandang ito. Sabi nila, dahil ampun lang kami, wala kaming karapatan sa mana pagkatapos ng aming foster father ay patay. Ang kanyang equity ay hahatiin ng pantay-pantay sa mga direktor. Kalokohan. Putol ni Alex, galit na galit. Waltz, napagpasyahan na ikaw ang kukuha sa posisyon ng CEO ng Thousand Miles Conglomerate, sabi niya. Gusto kong makita kung may manggahas na lumabas para magukay ng sarili nilang libingan. Sisiguraduhin kung aalisin nila ang bawat bagay mula sa kanilang mga bulsa. Bawat single bagay. Medyo kinabahan si Waltz at natakot na tumugon doon. Sabi ni Alex, don't worry, hindi ba namamahala lang ng kumpanya? Kukunin ko ang aking ina upang suriin kapag katapos. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang patatagin ng sitwasyon. Kailangan ko pa ring umasa sa iyo para tulungan akong kunin ang proyekto ng Sky Tower, iyon ang pangunahing motibo ko. Huwag kalimutan. Ako pa rin ang presidente ng Southern California. Samahan ng negosyo. Maliit na bagay lang ang Thousand Miles Conglomerate. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Ito ay nagpasya pagkatapos. Asher, ipatawag ka agad ang mga senior executive mula sa Thousand Miles Conglomerate para sa isang pulong. Sabihin sa kanila na magpasya kung sino ang magiging CEO. Tumango si Asher. Sige. Asterisk si Richard asterisk. Sa parehong oras, sa isang marangyang clubhouse nakahiga sina Jerry at Fabio na walang sando sa massage table, ang dalawa. Sa kanila ay minamasahe ng dalawang napakagandang babae. Ang mga mahahalagang langis na ibinuhos sa kanilang mga likod ay kumikinang sa kanilang balat. Ang dalawang matandang ito kahit na sa ganoong edad ay hindi tapat. Ang mga kamay nila ay gumagala sa paligid ng mga binti at katawan ng mga batang babae. Nakapikit si Jerry habang sinasabing, "Old Fab, with old Lex gone, there's no head on this dragon." Bata pa sina Asher at Waltz at wala silang kakayahan. Ano ang silbi ng alam lamang kung paano tumaban at pumatay? Napakaraming iba pa sa mundong ito na may alam sa martial arts kung tutuusin. Sa pagkakataong ito, tinulungan mo akong makuha ang upuan ng Pangulo. Magkapatid tayo kaya bibigyan kita ng 30% ng mga negosyo ng Thousand Miles mula sa ngayon. Sabi ni Fabio, Kuya Jerry, sigurado ka bang pinag-isipan mo na ito? Sina Asher at Waltz ay bahagi ng tatlong pinuno ng Underworld at sanay na silang pumatay. Hindi ka ba nag-aalala na darating sila sa gabi at kunin ang iyong ulo? Ba, ano ang dapat kong katakutin? Tinuro ni Jerry ang pinto. Tignan mo yung dalawang bodyguard ko. Madali silang patayin. Mabuti kung masunurin sila sa pagkakataong ito. Kung hindi, huwag mong sisihin ang isang matandang tulad ko na walang awa. Dalawang hindi lehitimong buto. Wala silang halaga. Umawa si Fabio. Anda ka pala, kuya. Sige, tutulungan talaga kita. Gayunpaman sa tatlong pinuno, si Clay, ang pinakamisteryoso sa lote, ay matagal nang hindi nakikita. Kung meron talagang magiging conflict mamaya, hindi magiging madali ang paghawak sa mga resulta. Tumawa ng malakas si Jerry at sinabing, makakatiyak ka sa bagay na ito. Mula sa aking nalaman, nagpunta si Clay sa isang lugar kung saan walang ganap na buhay sa paligid niya upang sanayin. Natatakot ako na ang damo sa libingan ay 3 talampakan ang taas bago pa man siya makabalik.
Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 724. Sa sandaling sinabi niya yon, idinantay niya ang kanyang braso sa sexing babaeng masahe at sinabing, halika, samahan mo ang matandang ito. Upang magkaroon ng magandang oras. Pagkatapos kong makontento, bibigyan kita ng BMW. Halatang tuwang-tuwa ang massage lady at kusang loob niyang sinundan siya. Kasabay ng pagring ng kanyang telepono. Inugot niya ito at nang makita niya kung sino ang tumatawag, sinabi niya kay Fabio, mag-uusap. Tungkol sa mga bastard na iyon at dumating sila, sapat na totoo. Si Asher kasi. Pagkasabi niyon ay sinagot niya ang tawag. Pamangkin Asher. Tumatawag sa akin sa oras na ito. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Diretso sa punto si Asher. Halika sa Hells Angels para sa isang pulong. Umuso si Jerry. Pamangkin Asher, sa tingin mo ba naging boss ka na ni Thousand Miles pagkatapos ng pagkamatay ng iyong foster father? Kung iisipin, marunong ka bang mag-manage ng negosyo? Kung kasama si Thousand Miles. Ang iyong mga kamay, lahat ay mawawalan ng trabaho, giniginaw at gutom sa katapusan ng buwan. Walang pakialam si Asher. Hindi ako ang amo. Halika para sa pulong, ito ay upang magpasya kung sino ang magiging. Kalahating oras na lang ang meeting. Kung hindi ka dadalo, tatanggapin namin na hinayaan mo ng mag-isa. Pagkasabi ng kailangan niya, ibinaba ni Asher ang telepono. God the asterisk man it. Nagmura si Jerry, pagkatapos ay mabilis na tinapon ng masahe at nagmamadaling sinabi kay Fabio, Old Fab, pupunta tayo sa Hells Angels para sa isang meeting para magpasya sa susunod na CEO. Para sa isang kaganapan na napakahalaga, maliwanag na silang dalawa ay kailangang lumahok. Nagmamadali silang nagbihis at agad na umalis. Ang babaeng masahe na itinapon sa tabi ay ayaw sumuko ng ganoon at hinawakan niya si Jerry na nanginginig, Master Jerry, hindi pa huli ang lahat para umalis kung magiging komportable ka muna. Nag-aatubili siyang isuko ang BMW na ipinangako nito sa kanya. Wala sa magandang mood si Jerry at sinagot niya ito ng direktang sampal sa mukha. Komportable. Ang ulo mo. Wala ka bang utak? Hindi mo ba nakikita na may kailangan akong asikasuhin? Inawakan ng masahe na babae ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Napalitan ng gulat, takot at pagkabigo ang kanyang masayang hitsura. Sa gilid, ang iba pang tatlong masahe na babae ay tuwang-tuwa tungkol sa kanyang kasawian. Makalipas ang kalahating oras, sumugod si Jerry, Fabio, at ang mga bodyguard ni Jerry na nakarating sa Hells Angels. Pagpasok nila, nakita nilang wala masyadong tao. Asher, hindi mo ba sinabi na magkakaroon ng pagpupulong para magpasya sa susunod na CEO? Saan galing ang lahat? Pamamahala. Bakit mag-isa ka lang dito? Tanong ni Jerry. Mahina kong sagot ni Asher. Anong nagmamadali? May isang oras pa tayo bago magsimula. Ano? Di ba sabi mo magsisimula sa kalahating oras kapag tumawag ka? Siguro mali ang narinig mo sa akin. Sabi ko 1 kalahating oras. Puno ang mga kalsada ng California. Paano mo aasahang may darating sa loob ng kalahating oras? Kung ganoon nga, hindi mo ba sinasadya na ipahiya ang iba? Tanong ni Asher. Tito Jerry, Tio Fabio. Dahil nandito ka, maaari mong samahan ang aming foster father. Si Jerry ay nagmumura ng isang bagyo sa kanyang puso. Ang inang iyon, si Lord Lex, ay matagal nang patay. Inihiling sa kanya na samahan ng iba. Si Asher. Ang pagtrato sa kanya na parang patay na tao. Nagpatuloy si Asher, noong nabubuhay pa si tatay, tinuring niya kayong dalawa na parang magkapatid. Ngayong wala na siya, ayaw mo bang makita siya? Mukhang foster father at pareho kayong hindi kasing close gaya ng tingin ninyo. Kung ganoon ang kaso, wala kang kinalaman sa kanyang bahagi sa kumpanya. Sino nagsabi niyan? Agad namang tumalon si Jerry. Kami ng iyong foster father at ako ay sinumpaang magkapatid. Mas close pa kami sa magkadugo. Siyempre, gusto kong makita siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos noon, agad siyang tumakbo sa silid kung saan nakalagay ang kabaong. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinilit niyang lumuhod ng matigas at nagsimulang umiyak ng malakas. Big bro, bakit kailangan mong pumunta? Dapat hinintay mo ang kapatid mo. Natulala si Fabio. Dahil dito, napaluhod na lang din siya at nagkunwaring umiiyak.
Pinagmasdan ni Asher ang buong eksena gamit ang sarili niyang mga mata, may naiinis na tingin sa kanila. Sa malapit sumulyap si Alex sa mga bodyguard ni Jerry at malinaw na naunawaan ang dahilan kung bakit sila nandito. Nilainggan niya si Waltz at sinabing, mukhang kailangan mong ipakita ang iyong kapangyarihan mamaya. Kabanata 725. Sa lalong madaling panahon, maraming Thousand Miles Conglomerate Senior Executive ang nagtipon sa Hells Angels. Ang lahat ay pumasok lamang upang makita ang malaking amo, si Jerry Jackson, na umiiyak ng mapait sa kabaong. Tumingin siya bilang. Kahit na gusto niyang habulin si Lord Lex sa kanyang kamatayan. Ano ang dapat nilang gawin? Nang magkatinginan, lumuhad din ang mga taong ito. Hindi alintana kung ang mga luha ay totoo o hindi, ang ilang pagkukunwari ay kailangan pa ring ilagay. Kung tungkol sa mga taong ito, walang dumating na may kasamang katulong, sekretarya, o bodyguard. Nang makita nilang nakaluhod ang sarili nilang amo, paanong hindi sila sumunod? Napakalaki ng venue at wala pang 30 minuto na puno na ng mga taong nakaitim ang malaking lugar, lahat ay nakaluhod. Matapos ang isang buong oras, sa wakas ay binasag ni Asher ang katahimikan. Sige. Dumating na ang lahat ng direktor at lahat ng iba pa. Pumunta tayo sa inner hall para sa meeting. Ang Thousand Miles Conglomerate ay mahigpit na mapagkompetensya at marami itong kalaban. Ang posisyon ng CEO ay hindi dapat iwanang walang laman ng matagal, baka ang puso ng mga tao ay mayayanig. Si Jerry ang unang tumayo. Pero pagkatayo niya ng tuwid ay napaluhod na naman siya kasabay ng malakas na kalabog. Di asterisk man ito. Ang kanyang mga binti ay nakatulog mula sa isang oras na pagluhod, hindi pa banggitin kung paano sila pumipintig ngayon ng masakit mula sa pagkahulog. Mabilis na lumapit ang mga bodyguard niya para tulungan siyang makatayo. Pagkaraan ng 10 minuto, sa loob ng bulwagan, ang lahat ng mga direktor, kasama sina Asher at Waltz, ay nakaupo sa paligid ng mesa. Ang iba ay nakatayo lamang sa likuran at nakikinig. Ganoon din si Alex na nakatayo lang at nakikinig. Nagsimula ang pagpupulong at bago pa man maibuka ni Asher ang kanyang bibig para magsalita, nanguna na si Jerry. Pinisil niya. Isang luha at hikbi. Lahat biglaan ang pagpanaw ni Brother Lex at labis akong nalulungkot. Nalungkot ako kaya gusto ko siyang sundan. Sumpa talaga kaming magkapatid ni Kuya Lex. Walang sinabi ang lahat ng mga direktor na naruroon bilang tugon. Alam na alam ng lahat na kung ano man ang ibinubulalas niyang Zorn brother na kalokohan ay puro kalokohan lang. Nagpatuloy si Jerry, gayunpaman, ang Thousand Miles Conglomerate Empire na pinaghirapan ni Brother Lex. Build ay hindi maaaring paigang bumagsak ng ganoon lang. Ito ang lahat ng kanyang dugo at luha. Kailangan natin itong protektahan at ipagpatuloy ang kanyang pamana. Sa makatuwid, kahit na gusto ko talagang sundan si Brother Lex sa kabilang mundo, kailangan ko munang tiyakin na ligtas ang Thousand Miles. Ang ahas ay hindi dapat hayaang walang ulo, baka ang puso ng ating mga tao. Mapapailing. 12 taon na ako sa Thousand Miles at tungkulin kong gampanan ang responsibilidad na ito. Mula ngayon pansamantala kong tatanggapin ang mahirap na post na ito, ang posisyon ng CEO. Mayroon bang sino man sa inyo? Mga komento. Nagkatinginan ng isang dosenang direktor na nakaupo sa mesa. Walang sino man sa kanila ang nag-iisip na si Jerry ay magiging matapang at walang hiya. Hindi man lang siya nagsalita tungkol sa pagpili ng sino man kundi pansamantala lang siyang kukuha sa posisyon ng CEO. Gayunpaman sa sandaling siya ay iniluklok, aalis ba siya pagdating ng panahon? Nagtaas ng kamay si Fabio para bumoto. Sumasang-ayon ako na si Direk Jerry ang dapat na CEO. Sa mga panahong tulad nito, tanging ang isang veterano at may karanasang tao na tulad ni Direk Jerry ang makatiis sa pressure ng posisyon at mahawakan ng kuta para sa Thousand Miles. Ang mga nakababatang henerasyon ay mapipigilan din sa pag-arte. Pagkatapos isa pang direktor ang nagtaas ng kamay bilang pabor. Gayunpaman, ang dalawang ito lamang ang mga direktor na bumoto pabor sa Jerry. Biglang nabalot ng awkward atmosphere ang buong kwarto. Malamig na tumikim si Asher at sinabing, mukhang hindi sapat ang iyong call to arms, Director Jerry. Hindi ka karapat-dapat na kunin ang posisyon ng CEO. Bang! Binaligtad ni Jerry ang transparent na ashtray na nasa harapan niya at malakas itong bumagsak sa mesa. Ang maingay. Ingay na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Tumayo si Jerry, malamig at mayabang ang mga mata habang sinasabi, sino nagsabi?
Asher, nabulag ka ba o nabingi? Sa dami ng mga direktor na naruroon, may nakikita ka bang nagbibigay ng opinyon? Hindi. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, lahat ng naruroon ay sumasang-ayon na ako ang maging presidente, hindi ba? Ito ay lubos na naaprobahan. Mula ngayon, ako ang CEO ng Thousand Miles Conglomerate. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Si Fabio ang unang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Salamat Direktor Jerry sa pagtindig sa pag-akay sa amin sa landas ng kaluwalhatian. Lahat bigyan siya ng palakpakan. Nakasimangot ang isa sa mga direktor na may apelyidong Ziegler. Kuya Jerry, anong ginagawa mo? Pwede ka bang maging seryoso? Paano ka magiging CEO ng Thousand Miles? Napakaraming negosyo sa ilalim ng Thousand Miles at natatakot ako na wala kang sapat na kaalaman tungkol sa mga ito, lalo na hindi sa pagkuha lamang ng mga dibidendo mula sa kanila lahat bawat taon. Ang CEO ay dapat na isang taong may kakayahang gawin ito. Sa tingin ko ang Little Waltz ang angkop. Hayaan siyang maging CEO. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 726. Bang! Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Jerry ang sarili niyang upuan at buong lakas niyang ibinato sa kausap na direktor. Sinong mag-aakalang gagawa nito ang isang tulad ni Jerry? Walang sinuman. Maging si Alex ay napataas ng kilay sa bahagyang pagkagulat. Agad na duguan at nabugbog ang direktor na nataman sa ulo ng upuan. Umungo siya, Jerry Johnson, nabaliw ka na ba? How dare you use a chair to smash my head? Dylan, ipaghiganti mo ako. Hanggat hindi siya namamatay, gawin mo lahat ng gusto mo. Si Dylan ang bodyguard ng direktor na ito. Pagkarinig nito ay agad na sumugod si Dylan kay Jerry. Gayunpaman siya na nagmamadali sa kalagitnaan ay mabilis na naharang ng bodyguard ni Jerry. Basag. Napilipit ang balikat ni Dylan. Sa isang tunog ng malutong na crack, ang kanyang braso ay nabali sa lugar. Nakayuko ito sa kakaibang anggulo. Bumagsak si Dylan sa lupa, pawis na pawis habang namimilipit sa sakit, ngunit hindi siya gumawa ng anumang ingay. Tumawa ng malakas si Jerry. Zane Ziegler, sa tingin mo ba napaka-espesyal mo? How dare you order your bodyguard to make a move against me? May death wish ka ba? Ang iyong anak ay panauhin pa rin sa aking bahay ngayon, balak mo bang hindi na siya muling makita? Natigilan si Zane. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang anak. Sa pagtatanong, nasa residence talaga siya ng Johnson. Isa pa, nakikipaglaro siya sa maraming tao doon. Sinabi niya na mayroon silang indoor pool party. Tinanong siya ni Zane kung sino pa ang nandoon. Natigilan siya nang sabihin nito sa kanya ang mga pangalan. Halos lahat ng mga anak ng mga direktor na naruroon sa silid ay naimbitahan sa bilya ni Johnson. Sa sandaling lumabas ang impormasyong ito, ang bawat direktor ay natigilan at nagsimulang magmura. Tumawa ulit si Jerry. Bakit lahat kayo kinakabahan? Ngayon ang kaarawan ng aking asawa at inimbitahan ko ang lahat ng iyong mga anak upang magsaya at magsaya. Ako ang CEO ng Thousand Miles Conglomerate, sa tingin mo gagawin ko? Gumawa ng isang bagay tulad ng pagkidnap. Lahat ay natakot ngunit galit. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat o lumaban. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nagsimulang pumalakpak si Walt sa kanyang mga kamay at dahan-daang tumayo habang sinabi niya, napakagandang palabas, Jerry Johnson. Upang. Ang sorpresa ko, paano ka naging ganito katalino? Ang aking foster father ay kamamatay lang kahapon at ngayon ay pinagsama-sama mo na ang mga pamilya ng lahat ng mga direktor dito para banta sila na ihalal ka bilang CEO. Gayunpaman, ikaw ba ay magiging katandaan? Kahit na makuha mo ang equity ng lahat ng mga direktor, hindi mo pa rin maihahambing sa aking foster father. Kung gayon, may punto ba kung gawin iyon? Umalaklak si Jerry. Waltz, pinayagan lang kitang maupo dito para sa kapakanan ni Kuya Lex, pero sa totoo lang. Sino ka sa tingin mo? Mayroon ka bang mga bahagi ng Thousand Miles sa iyong mga kamay? Ikaw at si Asher ay mga inabandonang bata lamang na sinundo ni Brother Lex mula sa mga lansangan. Walang sino man sa inyo ang may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng dugo, kaya wala kayong karapatang maupo rito. Dennis, Eric, ilabas mo silang lahat. Wala sa inyo ang mga tao ng Thousand Miles mula ngayon. Sina Bruce at Willis ang mga bodyguard niya.
Malamig na single ni Waltz. Sumabog ang kanyang energy core, handa na siyang gumawa ng hakbang. Sa sandaling ito, ang pinto ng conference room ay hindi inaasahang bumukas ng puwersa at may isang malakas na itinapon sa mesa kung saan nakaupo ang lahat, umuubo ng dugo. Ito ay isang batang manlalaban. Nakilala siya ng lahat, isa siya sa mga gatekeeper sa Hells Angels, si Fraser Crowley. Fraser, anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Waltz. Princess Floor. It's the Baltimore. Bago pa siya matapos magsalita, nalagutan siya ng hininga. Agad na napatingin ang lahat sa labas ng pinto. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa silid sa isang file. Ang lumakad sa unahan ay ang CEO ng Baltimerico. Si Frank Accardo, ang noloson ni Alex na may parasito. Pagkatapos niyang pumasok, lumipad ang kanyang tingin sa buong silid, nananatili kay Alex ng mga 3 segundo bago siya bahagyang ngumiti at sinabing, "Lahat, nandito ako para kunin ang 1,000 Miles Conglomerate. Mula ngayon, ako na ang boss ng 1,000 Miles. May sasabihin ka ba tungkol dito?" Kabanata 727. 2 beses na sumulyap si Alex kay Frank at agad niyang nalaman kung bakit ang lalaking ito ay naglakas loob na magmadaling pumunta sa Hells Angels. Magdulot ng kaguluhan. Nawala na kasi ang parasitic disease na nakatanim sa kanyang katawan. May nangyari ba sa parasite o may nilabas ba? Medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Gayunpaman, hindi siya nagabala sa pag-iisip tungkol dito. Sa kabaligtaran, nadama niya na ang pagpunta ni Frank dito upang magdulot ng kaguluhan ay magandang timing dahil maaari niyang samantalahin ang kanyang lakas upang labanan ang iba. Pagkatapos noon, nakita niya ang isang mabahong lalaki na nasa edad 50 na may taas na wala pang 5.3 talampakan ang pumasok sa likod ni Frank. Bahagyang lumiko ang kanyang mga mata nang maramdaman ang papalapit na panganib. Kasabay nito, tila napansin ng matanda ang kanyang titig. Nagtaas siya ng kilay at tumingin sa direksyon ni Alex. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang may kung anong kuryenteng nakaharang sa hangin sa pagitan nila. Isang guro sa paglilinang. Kinumpirma agad ni Alex ang pagkakakilanlan ng matanda at naisip, hindi katakataka na si Frank ay napakatapang at walang bakas ng kaba o takot nang makita niya ako. Kaya pala, nakahanap na siya ng magaling na patron. Sa pagkakataong ito, nakakurba ang bibig ni Jerry habang itinuturo si Frank at sumigaw, "Sino ka ba? How dare you? Pumunta sa Hells Angels at gumawa ng gulo. At gusto mo pang maging CEO ng 1,000 Miles Conglomerate. Sa tingin mo ba bibigyan ka namin ng ganyang mukha? Alam mo ba kung paano isulat ang salita? Kamatayan." Nagtataka namang tumingin kay Jerry ang ibang mga direktor. "Ano? Bakit lahat kayo nakatingin sa akin ng kakaiba? Kilala niyo kaya ang lalaking ito? Saan siya nanggaling?" Tanong ni Jerry. Tumalabas na hindi talaga kilala ni Jerry kung sino si Frank Accardo. Ito ay dahil wala talaga siyang pakiramdam ng pag-iral sa 1,000 Miles Conglomerate sa simula at may hawak lang siyang ilang bahagi sa kamay. Mas naging imposible para sa kanya na personal na lumahok sa mga laban ng underworld. Narinig na niya noon ang pangalan ni Frank Accardo, ngunit hindi pa niya nakilala ng personal ang lalaki. Napatingin si Frank kay Jerry. "Hindi ko talaga alam kung paano isulat ang mga salitang iyon, paano kung turuan mo ako?" "Wow." Nagluwa si Jerry ng isang makapal na balumbon ng plema at nagkataong damapo ito sa sapatos ni Frank. "Mover faster is sucker, hayaan mo akong ituro sa iyo ang mga salitang iyon." "Dennis, patayin mo ang tanggang ito." Bilin ni Jerry. Sa sumunod na segundo, agad na sumugod si Dennis kay Frank at pinalo siya ng suntok. Nakaharap sa malaking kamao ni Dennis, hindi kumikibo si Frank. Sa mga mata ng iba, tila siya ay nakaugat sa lugar sa takot sa paparating na pag-atake at nakalimutang magtago. Gayunpaman, biglang humakbang patagilid ang taong makulit. Isang itim na ilaw ang kumislap. Naputol ang kamao ni Dennis sa kanyang braso, bumagsak sa lupa. Kahit na ang mga buto ay naputol ng malinis. Hindi makapaniwala si Dennis habang umiiyak siya sa sakit. Umagos ang dugo sa kanyang sugat na parang ilog. Samantala, inilalayo na ng taong Pudgy ang kanyang sandata. Ito ay isang maliit na kutsilyo na wala pang 4 na pulgada ang haba na may kakaibang hugis. Nawala ito sa kanyang manggas. Big bro, okay ka lang ba?" Sigaw ni Eric habang pilit na sumusugod patungo sa matabang lalaki. Gayunpaman, mahigpit na hinawakan ni Dennis ang kausap.
Marahil ay hindi makita ng iba ang nangyari ngayon, ngunit bilang taong inatake, malinaw na alam ni Dennis ang kakayahan ng matandang lalaki. Siya ay tiyak na isang bakal na plato. Kung may saktan man siya, sasaktan lang niya ang sarili niya. Huwag kang walang ingat. Big bro, pero hiniwa niya kamay mo. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Silang dalawa ay magkapatid na umaasa sa isa't isa mula noong sila ay bata pa at sila ay nagkaroon ng napakagandang relasyon. Nang makitang hiniwa ang kamay ng sariling kapatid, paanong hindi siya magagalit? Makinig ka sa akin. Huwag kang maghanap ng kamatayan. Umungol si Dennis. Puno na ng pawis ang noo niya. Masakit pero wala siyang pakialam dito ngayon. Kinuha niya ang naputol niyang kamay sa lupa pagkatapos. Lumingon kay Jerry at sinabing, Mr. Johnson, kami, ang mga kapatid ay walang kapangyarihang gumawa ng anuman patungkol sa iyong mga bagay. Paulum. Pagkasabi noon, kinuha ni Dennis si Eric at tumalikod na para umalis. Nagulat si Jerry at nagmamadaling sumigaw, Dennis, Eric. Hindi ka makakaalis. Di asterisk man ito. Napakaraming pera ang binayaran ko, how dare you scam me? Nagalit din si Dennis at napasigaw, you didn't tell me that there would be side issues like this, Arising. Wala na itong kinalaman sa atin. Paulum. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 728. Aalis na sana ang dalawa, ngunit umiling si Frank, sino ba ang nagsabing maaari kang umalis? Tinanong mo ba ako? Siya ay naagrabyado bago ito. Sa Baltimore Tower, napanood niya si Alex na nagpapatayan at sinira ang martial arts ng lahat ng kanyang mga tao at pinalunok pa niya ng buhay ang parasite. Kailangan niyang ilabas ang parehong dami ng galit sa dami ng puot at sama ng loob na naramdaman niya noon. Sir, pera lang po ang kinuha namin para maisakatuparan ang trabaho, hindi naman po kailangang maging ganito, di ba? Sabi ni Dennis. Umisi si Frank, kung wala akong trump card, malamang napatay na ako niyong dalawa. It doesn't concern me anymore that you're just hired thugs. Nararapat kang mamatay dahil sa ginawa mong hakbang laban sa akin. Pagkasabi noon, gumalaw muli ang matandang lalaki. Isang itim na ilaw ang kumislap. Nagkaroon ng after-image ng isang bagay na lumiliko sa hangin. Ang kakaibang hugis na kutsilyo ay dumaan sa leeg ni Dennis at gumuhit ng arko pagkatapos ay tumusok sa leeg ni Eric. Nag-iwan ako ng magkaparehong butas na duguan sa gitna ng magkabilang leeg nila. Thud. Thud. Dalawang malambot na tunog ang umalangaw-ngaw. Bumagsak sa lupa sina Dennis at Eric na patay, nadilat ang mga mata. Lahat ng naruroon ay napasigaw dahil sa gulat. Napakalakas ng matandang lalaki. Ang kutsilyo na ginamit niya sa pagkakataong ito ay wala sa kanyang kamay, ngunit pumutok ito sa hangin habang malayang nagbabago ang direksyon nito sa hangin at ang bilis nito sa paglalakbay ay napakabilis. Nagsikip ang mga estudyante ni Alex. Airborne Blades. Spirit Transcendence. Ramdam niya ang espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa matandang lalaki na nangangahulugang ang matanda ay kapareho niya. Nawala na siya sa kategorya ng martial arts at nakapasok na sa hanay ng cultivation. Ang lalaki ay nasa pinakamababa sa yugto ng Spirit Transcendence at posibleng mas mataas. Ngayon, mukhang maaaring maging mahirap ang mga bagay. Sumulyap muli si Frank kay Alex, punong-puno ng mukha. Pangungutya at pangungutya. Ayon, parang pas ang pinaglaruan ng dagaang mentality na meron siya ngayon. Sa mga taong naruroon sa eksena ngayon, natural na si Alex ang pinakaayaw niya. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling salakayin si Alex. Gusto niyang manood si Alex sa gilid habang dahan-daang gumagapang ang kilabot at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos gusto niyang magkaroon siya ng mabagal na kamatayan sa kawalan ng pag-asa. Noon lang niya naibsan ang poot sa puso niya. Naglakad si Frank sa harap ni Jerry at mahinang tumawa. Paano ngayon? Approve ka ba na ako ang CEO ng iyong 1,000 Miles Conglomerate? Sinulyapan ni Jerry sina Dennis at Eric na itinuring niya mga parokyano niya. Parehas silang patay ngayon. Paano siya magkakaroon pa rin ng kumpiyansa na palakasin ang loob? Napaluhod siya ng may kaluskos sa sumunod na segundo at sinampal ang sarili sa mukha. Kuya, hindi, mahal na CEO. Ikaw ang CEO ng aming 1,000 Miles Conglomerate. Ngayon lang ako naging bulag at tanga. Huwag kang magalit. Hahaha. Napakahusay. Medyo nasiyahan si Frank.
Ikaw ay isang direktor ng Thousand Miles Conglomerate. Ilang shares ang hawak mo? Upang mapangalagaan ang kanyang sariling buhay at kaligtasan, si Jerry ay hindi nang ahas na magsinungaling at agad na sumagot ng 7%. Umiti si Frank at pinitik ang kanyang mga daliri. Ang magandang sekretarya na may salamin na nakasunod sa kanya ay naglabas ng kontrata sa bag at inihagi sa harap ni Jerry. Pirmahan mo. Kinuha ni Jerry ang mga papel upang basahin ito at agad na natigilan. Ito ay talagang isang kontrata sa paglilipat ng equity. Dito, nakasulat na bibili si Frank ng equity shares ng Party B sa presyo ng $1. Kung tungkol sa halaga ng equity, ito ay isang blankong linya. Samantala, ang kalihim na may salamin ay may nakasulat na 7% dito. Natigilan si Jerry. Hindi, imposible iyon. Hindi ko ibebenta. Ang 7% shares na hawak niya ay maaaring magbigay daan sa kanya na makakuha ng daan-daang milyong dibidendo bawat taon nang hindi inaangat ang isang daliri para magtrabaho. Paano niya natitiis na ibenta ito ng $1? Mabaliw siya kung pipirmahan ito. Gayunpaman, isang itim na kutsilyo na lumulutang sa hangin ang inilagay sa leeg ni Jerry sa susunod na sandali. Sinabi ni Frank, lagda o mamatay. Ano ang pipiliin mo? Kabanata 729. Nanginginig ang mga labi ni Jerry kaya hindi siya makapagsalita. Bago pumunta sa Hells Angels, puno siya ng kumpiyansa at nadama na ang lahat ay nasa kanyang palad ang mga kamay. Ang isang higanteng punong barko tulad ng Thousand Miles Conglomerate ay nasa kanyang sariling mga kamay. Ang lahat sa simula ay naaayon sa kanyang mga plano at madali siyang makaupo sa trono ng CEO. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang ending na nag-iiwan sa kanya ng dilema. Kung pinirmahan niya ito, ang kanyang equity ay ibibigay sa iba at hindi na magkakaroon ng isa pang pagkakataon para sa kanya na isipin ang pagiging CEO sa hinaharap. Mas masahol pa iyon kaysa patayin. Gayunpaman, ang nagbabanta sa buhay na kutsilyo sa hangin ay kakaiba tulad ng isang prop sa mga kamay ng isang salamangkero, ngunit maaari itong talagang pumatay ng mga tao. Sa sandaling ito, ang itim na kutsilyo ay dahan-dahang umuusok pasulong na ang dulo nito ay tumutusok na sa balat ng kanyang leeg na nagdulot ng matinding pananakit. Bumagsak din ang mga patak ng dugo. Lahat ng naruroon ay natulala sa eksena, nakangangaang bibig. Walang humahawak sa kutsilyo, ngunit maaari itong lumutang sa hangin at dahan-dahan din itong pinapatay ang isang tao. Anong uri ng mahiwagang paraan ito? Kahit na ang isa ay telekinetic grandmaster, mayroon bang ganoong kasanayan na umiral? Parang si Magneto mula sa Marvel Heroes. Naikuyom ni Asher ang kanyang kamao. Wala rin siyang lakas ng loob na magsalita. Sa pagharap sa isang kalaban sa antas na ito, tinanong niya ang kanyang sarili kung mayroon ba siyang kakayahan na lumaban sa kanya. Nanginginig ang mga mata ni Waltz at nilainggan niya si Alex. Siya rin ay nababalisa at nag-aalala dahil hindi pa siya nakakakilala ng kalaban na ganito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Jerry sa mga sandaling ito. Ang puso ng lahat ay tumalon hanggang sa kanilang lalamunan, iniisip na siya ay napatay sa pamamagitan ng kutsilyo sa isang hiwa. Sa huli, napahawak na lang siya sa kanyang leeg sa takot, sumigaw, pipirmahan ko. Huwag mo akong patayin. Ang shareholder na nakaupo sa tabi ni Jerry ay naamoy ang amoy ng ihi sa oras na ito. Tumingin siya sa ibaba, nakita niya iyon. Mabilis na nabasa ang pantalon ni Jerry at umaagos ang daloy ng likido sa kanyang mga binti. Talagang naiihi ng lalaking ito ang kanyang pantalon sa takot. Gayunpaman, walang tumawa sa kanya sa sandaling ito. Isang nakakaawang lungkot lamang ang kanilang naramdaman para sa kanya. Nakahandusay pa rin ang dalawang katawan ni Dennis at Eric sa kanilang harapan, sino ba naman ang maglalakas loob na gumanti? Scratch. Mabilis na pinirmahan ni Jerry ang kanyang pangalan. Pagkatapos noon, dahan-dahang inilayo sa kanyang leeg ang itim na kutsilyo. Sa sandaling iyon, tila halos naiwasan ni Jerry ang pintuan ng kamatayan. Siya ay pawis na pawis at ang kanyang mga binti ay bumigay habang siya ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Sa sumunod na segundo, napunta ang itim na kutsilyo sa leeg ni Fabio. Ang sekretarya ni Frank ay naglabas lamang ng isang salansan ng mga kontrata. Ang bawat kopya ay eksaktong kapareho ng isa kay Jerry. Ay pumirma.
Sa ilalim ng panggigipit at pagbabanta ng mahiwagang lumulutang na kutsilyo ng matandang lalaki, ang bawat shareholder ay pinilit na pumirma sa kontrata upang ilipat ang kanilang mga bahagi para sa $1. Tinanggap ni Frank ang mga kontrata na may labis na kasiyahan sa kanyang mukha. Kumuha pa siya ng $1 na barya mula sa kanyang sekretarya, naglagay ng isang barya sa harap ng bawat shareholder. Ang mga barya ay bago, kumikinang sa ilalim ng liwanag ngunit ito ay lubhang kabalintunaan. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumingon si Frank kay Waltz at Asher, pati na rin kay Alex na nakatayo sa karamihan. Princess Flor, nasa mabuting kalusugan ka pa. Ilang shares ang hawak mo? Marahas na hinampas ni Waltz ang kanyang kamay sa mesa sa sinabi nito. Ang mga sirang pira-piraso ng napakatigas na mesa ng oak ay agad na lumipad habang ito ay nabasag na may hindi mabilang na mga tinik na kahoy na bumaril patungo kay Frank. Ang lahat ay natakot ng higit sa mga salita sa kumpanya ni Waltz, hindi natitinag na pagpapasya. Sa ganoong sitwasyon at sa ilalim ng panggigipit at pagbabanta ng kakaibang itim na kutsilyong iyon, naglakas loob pa rin siyang sumubok. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Frank at mabilis siyang umatras. Masyado niyang minaliit ang lakas ni Waltz. Kasabay nito ang malamig na singhot ng matandang lalaki. Ang itim na kutsilyong iyon na puno ng layunin ng pagpatay ay agad na binaril sa leeg ni Waltz bago ang isa pang itim na kidlat ay biglang hamarang sa kutsilyo na bumagsak dito. Klang! Mahina ang tunog ngunit ang epekto ng dalawa ay nagdulot ng malaking espiritual na pagsabog. Nabaligtad ang ilang dosenang tao sa paligid ng mesa dahil sa impact at maging ang marangyang chandelier sa kisame sa itaas nila ay umikot at bumagsak. Sa isang malakas na kalabog, tumama ito sa kahoy na oak table. Si Alex ang gumawa ng hakbang na iyon. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 730. Ginamit niya ang stake of exorcism para barilin ang itim na kutsilyo. Ano? Isang mystical tool. Naramdaman ng makulit na lalaki ang espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa stake, pati na rin ang katotohanan na ang kanyang sariling mystical tool ay nasira mula sa banggaan. Agad siyang nabigla ng pilit na hinanap ng kanyang nanlalaki ang mga mataang taong gumawa noon. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang utak sa sandaling ito. Hindi maganda. Mental powers. Agad niyang inipon ang kanyang mental powers upang labanan ang pag-atake, ngunit siya ay mabilis. Napagtanto na ang kanyang sariling mental na kapangyarihan ay parang langgam laban sa isang elepante sa mga mata ng kalaban. Hindi niya maipagtanggol ang sarili kahit isang sandali. Sa oras na hamo pa ang sakit at nang makapag-isip siya ng maayos napakalaking puwersa ang sumabog sa sarili niyang energy core. Bang! Pakiramdam niya ang ubod ng enerhiya na pinaghirapan niya sa buong buhay niya ay tuluyang nabasag na parang pakwan na sinipa. Hindi lang iyon, mayroon ding dumadagandong na lakas na kumakalat. Ang kanyang mga meridian sa katawan patungo sa itaas at gitnang core ng enerhiya. Bang! Bang! Lahat ng tatlong bahagi ng kanyang energy core sa kanyang katawan ay ganap na nabasag. Ang kanyang paglilinang ay ganap na nasira. Hanggang sa mga sandaling ito ay kitang-kita niya ang isang nakatayong binata sa kanyang harapan. Si Alex Rockefeller iyon. Si Alex naman, nakahinga siya ng maluwag. Bagamat ang kanyang paggalaw ay tuloy-tuloy at tila sa halos isang segundo ay nawasak niya ang mga core ng enerhiya ng Mad Ulash na matandang lalaki, lumabas siya sa lahat ng paraan at kumuha ng maraming kalkulasyon, kabilang ang ilang hindi sinasadya. Dahil din ito sa katotohanan na hindi alam ng matanda na si Alex ay nasa spirit transcendent stage na rin, kaya nawala na siya ng bantay at dinaliwala ang bagay na iyon. Akala niya kaya niyang magamok gamit lang ang itim niyang kutsilyo. Dahil dito, nahuli siyang ganap na hindi handa. Kung binigyan siya ni Alex ng pagkakataon ng isa pang segundo, si Waltz ay nasa matinding panganib. Sa kabilang banda, hindi pa rin napansin ni Frank na tapos na ang matandang lalaki. Mabilis siyang umatras ngunit mas mabagal siya kaysa sa lumilipad na mga karayom na kahoy na inalog-alog ni Waltz. Kahit na sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga braso, hindi mabilang na mga piraso ng pira-pirasong kahoy ang tumusok. Malalim sa kanyang katawan. Master Miyagi. Patayin siya. Patayin ang asong ito. Si Frank ay nawawala sa kanyang isip dahil sa matinding sakit na nagmula sa mga piraso ng kahoy na naka-embed sa kanya. Katawan. Wala na siya sa mood makipaglaro sa pusa at daga at gusto na lang niyang patayin ang mga ito para maibsan ang sama ng loob.
Gayunpaman, hindi lumitaw ang maliit na itim na kutsilyo. Sa halip, isang mabigat na katawan ang dumapo sa kanyang paanan. Pinag-uusapan mo ang lalaking iyon. Sabi ni Waltz kay Frank sabay turo sa matandang lalaki sa lupa. Bumaba ang tingin ni Frank at nalaglag ang panga niya sa gulat. Ito. Paano ito naging posible? Ang maladyos na si Master Miyagi ay nakahiga sa kanyang mga paa na parang patay na hayop, ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Siya ang pinakamalaking suporta na mayroon si Frank, ngayon ano ang gagawin niya? Master Miyagi, bumangon ka na. Bumangon ka at patayin ang mga kalaban. Paano ka nakahiga sa lupa? Hindi ka ba magaling na magsasaka? Galit na sigaw ni Frank. Napahawak si Walt sa kanyang leeg sa sandaling iyon at malakas na isinandal ang kanyang ulo sa mesa. Boom! Si A-Hole ay sinuntok sa mesa at ang ulo ni Frank ay napuno ng dugo. Ang natitirang ilang bodyguard na kasama ni Frank ay akmang kikilos, ngunit binuksan ni Waltz ang kanyang magandang silk fan na may pulang aura na lumilipad sa paligid nito at sumasayaw sa isang nakasisilaw na daloy. Pagkatapos 3 ulo ang lumipad sa himpapawid. Ang sariwa at pulang dugo ay tumalsik sa kisame. Makapangyarihan. Sandaling napatingin ang lahat kay Waltz ngunit hindi sila naglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso na para bang isang babaeng Azure ang kanilang tinitingnan. Iniunat ni Asher ang kanyang kamay sa hangin at pagkatapos ay tumigas siya ng kaunti at awkward na binawi ito. Sa mga nakaraang sandali, siya rin ay nais na gumawa ng isang hakbang. Malinaw na mas malapit ang distansya sa pagitan niya at ng mga kalaban, ngunit naunang kumilos si Waltz at napatay ang 3 mga lalaki na may isang suntok. Ang pagkakaibang ito sa kanilang lakas ay sapat na upang mapaiyak ng hindi maipaliwanag ang isang matandang lalaki. Frank Accardo, saan mo nakuha ang mga bola na dumating at maging CEO ng aking 1,000 miles? At saan mo nakita ang maikling matandang ito? Tinadyakan ni Waltz ang likod ni Frank habang nakayuko siya para magsalita. Kabanata 731. Ang maikling matandang lalaki ay may dismayadong hitsura sa kanyang mukha na tila mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay. Ilang dekada ng mahirap, mapait na trabaho ang nawasak sa pagkakataong iyon, ito ay katumbas ng pagsira sa lahat ng kanyang mga pangarap at tapang. Nakahiga siya sa lupa, nakatingin sa kisame. Tanging mga desperado, hindi magkatugmang mga ungol ang nananatili sa kanyang bibig. Wala rin itong sinasabi sa English kundi Japanese. Tumapit ng ilang hakbang si Alex at hinawakan ang pandak na matanda. Waltz, kukunin ko ang taong ito upang magtanong ng ilan mga tanong. Iiwan kita para hawakan ng iba pang bagay dito. Kung may manggahas na sumalungat sa pagiging CEO mo, patayin mo na lang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang stake of exorcism na naka-embed sa dingding kanina ay bumalik sa kanyang palad na may kasamang whoosh. Hanggang sa mga sandaling ito, marami lang ang natauhan at napagtanto na si Alex pala ang nakabasag ng misteryosong itim na kutsilyo na kontrolado ng pandak na matanda at pinaikot ang mga lamesa. Kung hindi, magpalit na talaga ng kamay ang may-ari ng 1,000 miles ngayon. Kinuha ni Alex ang pandak na matanda at umalis sa inner hall. Sa panahong ito, hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Frank. Sa orihinal, ang dahilan kung bakit siya nagtanim ng parasitic disease sa Frank noong panahong iyon ay para sa kaginhawahan ng 1,000 miles na isama ang Baltimerico. Ngayon, maaga itong ginawa at iilan lang ang Baltimeri Group. Na maliit na negosyong natitira sa California na hindi kukunin ng 1,000 miles kahit na inalok sila. Kaya hindi nababahala si Alex kung si Frank ay buhay o patay na. Gayunpaman, ang Master Miyagi na ito ay bahagyang nakakuha ng kanyang interes. Asterisk si Richit asterisk. Sa loob ng bulwagan, muling gamaan ang loob ni Jerry dahil muling natiyak ang kanyang buhay nang wala ang misteryosong itim na kutsilyo sa kanyang leeg. Nagmamadali siyang bumaba sa lupa. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat sa silid ay tumingin sa kanya na may masamang intensyon. Ano? Bakit lahat kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Galit na sigaw ni Jerry at tumayo ang 5 hanggang 6 na tao. Sumugod si Zane Ziegler. Jerry Jackson, anak ng isang B***, how dare you kidnap my daughter? Bilisan mo at bitawan mo siya. Tinulak siya ni Jerry. Anong meron sa sigaw mong baliw? Hindi pa patay ang anak mo. Pagkasabi noon, lumingon siya kay Waltz at pilit na ngumiti sa kanyang mukha at sinabing, ubo, ubo. Waltz, Tio. Pinag-isipan ito ng mabuti. Mas angkop para sa iyo na maging CEO ng 1,000 Miles Conglomerate.
Matanda na ako at ang isip ko ay hindi na kasing talas ng dati. Sana hindi ka masaktan. Tungkol sa bagay na ngayon lang at hayaan mo na. Mula ngayon gagawin ng matandang ito ang lahat para suportahan ka at maging ang iyong kanang kamay at paa. Nababasa niya pa rin ang sitwasyon. Kung siya ay nasabit sa posisyon ng CEO ngayon, siya ay nalilito at nawala ng konsensya at iyon ay katumbas ng paghuhukay ng sarili niyang libingan. Kaya naman, mabilis siyang nagbago ng ugali. Gayunpaman, napangisi si Waltz ang kanang kamay at binti ko. Kwalipikado ka bang gawin iyon? Saglit na nagulat si Jerry at sinabing, Waltz, gaano man ito, veteranong shareholder pa rin ako ng Thousand Miles Conglomerate na may hawak na 7% equity share sa mga kamay. Bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Waltz. Jerry Jackson, I think you're really going senile. Saan mayroon kang 7% na bahagi ng Thousand Miles? Ibinenta mo lang ang iyong equity, nakalimutan mo na ba? Tingnan mo, ang pera para sa pagbebenta ng mga bahagi ay nasa harap mo pa rin. Ang ibig niyang sabihin ay ang $1 na barya. Tumawa ng pilit si Jerry sa sinabi niya. Waltz, tumigil ka sa pagbibiro. Paano ito mabibilang? Kinuha ni Waltz ang kontrata na pinirmahan ni Jerry at iwinagayway ito. Pinirmahan mo ang dokumentong ito gamit ang sarili mong lagda, syempre binibilang ito bilang isang wastong dokumento. Pagkatapos inilabas niya ang mga copy ang pinirmahan ni Fabio at ng iba pa at inihagis ang mga iyon na ikinalat sa mesa. Mga mahal na direktor, bawiin ninyo itong mga kontratang pinirmahan ninyo. Malaya kang harapin ito gayunpaman sa tingin mo ay angkop, sabi ni Walt sa mahinahong boses. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang ibang mga direktor ay nagmamadaling naghahanap ng kanilang sariling kontrata. Kagad pagkatapos, narinig ang mga tunog ng pagpunit ng papel. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng mga kontrata ay napunit na. Tumingin si Fabio sa paligid at hindi mahanap ang sarili niyang kontrata at balis ang tumingin kay Waltz. Waltz, akin ba ang kontratang iyon? Tumango si Waltz. Sa iyo ito. Pero wala akong balak ibalik sa'yo. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 732. Natigilan si Fabio. Ano? Comment si Waltz kay Asher. Agad namang bumangon si Asher. Jerry Johnson, Fabio Dobbs, hindi ka na miyembro ng Thousand Miles Conglomerate at hindi ka karapat-dapat na manatili sa Hells Angels para sa pulong. At saka talagang nagsabuatan kayong dalawa para agawin ang shares ng senior management ng Thousand Miles pati na rin ang pagkidnap sa kanilang mga kapamilya. Ang mga kasalanang ito ay hindi mapapatawad at sila ay haharapin ayon sa ang mga tuntunin at batas ng pamilya ng Thousand Miles. May tao, halika. Isang martial artist mula sa Hells Angels ang sumulong kagad. Sabi ni Asher sa malamig na tono, dalhin mo sila sa interrogation room at putulin mo muna ang 10 daliri. Ako na mismo ang magtatanong sa kanila mamaya. Iyak nang iyak si Fabio, Asher. Wala itong kinalaman sa akin. Wala talaga akong alam tungkol sa pagkidnap sa mga miyembro ng pamilya ng mga direktor. Ang lahat ng ito ay sariling gawa ni Jerry. O talaga? Nanlamig ang mga mata ni Asher. Kung gayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon upang ipaliwanag ang iyong problema. Tandaan mo, isang pagkakataon lang. Si Fabio ay hindi isang mabigat na bayani, siya ay isang oportunista lamang. Sa sandaling ito, ang kanyang mga daliri ay malapit ng maputol na nakaharap sa batas ng pamilya sa silid ng interogasyon. Paano pa niya ipagpatuloy ang pagpapanggap na malakas? Agad niyang nabuhos ang kanyang loob sa patak ng isang sombrero. Nangako lang ako na tutulungan ko si Jerry na magdulot ng gulo sa panahon ng pagboto ng CEO at sinundan ko siya sa likod. Bilang karagdagan, nagbigay din ako ng mga kontak sa pamilya ng ilang direktor. Pero, hindi ko alam na kikidnapan sila ng Brewstang si Jerry na ito. Matapos maayos ang usapin, nangako siyang ibibigay sa akin ng 30% ng mga asset ng negosyo. Now that I think about it, malamang niloko ako ng B***star na ito. Nakita ni Jerry na siya ay magiging malas ng mag-isa at hindi siya handang bumaba ng mag-isa. Agad siyang nagmura, Fabio Dobbs, you **man scumbag. How dare you refuse to admit what you, ano ba nagawa mo? Kalahati ng mga miyembro ng pamilya ng mga shareholder ay itinali mo, okay. Ngayon sinusubukan mong ilagay lahat ng sisihin sa akin.
Hindi pwede. Ano? Jerry Johnson, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? This is already this time, gusto mo pa akong kaladkarin sa mga gutter kasama mo. Hindi na nakinig si Waltz at iwinagayway niya ang kanyang kamay habang sinasabing, I-drag silang lahat pababa, hahatulan ka ng batas ng pamilya. Pagkatapos bumaling siya kay Asher at sinabing, Brother Asher, guguluhin kita sa isang biyahe. Kumuha ng isang tao upang iligtas ang lahat ng miyembro ng pamilya ng mga direktor. Tumango si Asher. Sige. Umalis siya nang makuha niya ang mga tagubilin. Natagpuan ni Waltz ang isang blanko na kontrata at pinapirma ito ni Frank at inilipat ang lahat ng equity na kakakuha lang niya mula kay Jerry at Fabio hanggang kay Alex Rockefeller. Sa kabuuan, mayroong isang halaga ng 12% ng mga pagbabahagi. Kasabay nito sa isa pang silid sa Hells Angels. Ginamit ni Alex ang kanyang soul banishing touch at pinindot ang isang daliri sa noo ng maikling matandang lalaki. 5 segundo. 5 segundo lang nakatiis ang matanda bago hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Napaungol siya at sinabi ang kanyang backstory, magsasalita ako, magsasalita ako. Ako ay isang elder mula sa Gokudo Sashiki, Kenji Miyagi, at ako ang amo ni Ono Yohei. Ono Yohei. Sandaling nag-isip si Alex bago niya tuluyang maalala ang pangalan. Hindi ba iyon ang lalaking may butil? Pinahintulutan siyang magkaroon ng napakataas na kapangyarihan sa pag-iisip. He hummed and then asked, bakit ka pumunta sa Amerika? Pumunta ka ba rito para ipaghiganti ang iyong alagad? Wala nang pagnanais na maghiganti si Kenji, isang mapait na ngiti lang ang ibinigay niya ng walang ingay. Gayunpaman, naunawaan ni Alex ang ibig niyang sabihin. Tanong niya, ang iyong Gokudo Sashiki ay napakaraming masters. Isa ka lang cultivator sa yugto ng spirit transcendence ngunit maaari kang maging isang elder. Ano ang cultivation rank ng pinakamakapangyarihang tao sa Gokudo Sashiki? Sagot ni Kenji, ang presidente ng Gokudo Sashiki ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Nagkaroon ng kanyang cultivation rank. Matagal nang lumampas sa anumang bagay na alam ko. Nabigo ko ang aking sarili sa Amerika sa pagkakataong ito at wala akong masasabi tungkol dito. Narinig ko na ang chismis na mayroong isang makapangyarihang cultivation guro sa Amerika. Maliwanag, labis kong minamaliit ang Amerika. Biglang nagtanong si Alex, kung ikaw ang amo ni Ono Yohei, dapat mong malaman ang tungkol sa butil na mayroon siya. Sabihin. Ako, ano yun? Paano mo gamitin ito? Natigilan si Kenji. Hindi ka pa ba nakakagawa ng blood refinement? Nang marinig iyon ni Alex ay agad niyang hinampas ang ulo niya. F***. Napakatanga ko. Kabanata 733. Paglabas ni Alex sa kwarto, patay na si Kenji Miyagi. Maging ang kanyang kaluluwa ay nawala. Alam ng taong ito ang mga detalye ni Alex at alam din niya na siya ay isang spirit transcendence rank cultivator. Para sa kaligtasan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya, imposibleng palayain siya ni Alex ng buhay. Tulad ng para kay Gokudo Sashiki, ang prioridad nito sa isip ni Alex ay muling tumaas. Nang bumalik siya sa inner hall ng Hells Angels, kontrolado na ni Waltz ang buong sitwasyon. Siya ay kinilala bilang bagong CEO ng Thousand Miles Conglomerate. Para naman kay Frank, malaki ang posibilidad na muli niyang nakasama si Kenji Miyagi. Kung gayon, sino ang nag-alis ng sakit na parasitiko kay Frank? Ang sagot ay halata. Bilang isang spirit transcendence rank cultivator, hindi dapat mahirap para kay Kenji na sirain ng isang parasitic worm. Makalipas ang kalahating oras, tumawag si Asher. Natagpuan niya ang mga pamilya ng lahat ng mga shareholder. Ito ay dahil hindi nagpadala si Jerry ng anumang karagdagang tagubilin sa mga taong responsable sa pagpigil sa pamilya. Miyembro, kaya kailangan pa nilang kumilos. Kaya naman, naging maayos ang proseso ng pagliligtas. Ang ilan sa kanila ay hindi kahit na. Alam na sila ay kinidnap at napagtanto lamang ito pagkatapos nilang iligtas ng mga martial artist mula sa Thousand Miles na dinala ni Asher. Nagtatalon sa tuwa ang mga shareholder, agad na lumabas para kunin ang kani-kanilang miyembro ng pamilya. Asterisk si Richit Asterisk. Binabati kita sa pagiging CEO ng Thousand Miles Conglomerate. Mula ngayon hindi ka na Princess Floor ng Underworld ng California kundi isang tunay na reyna ng bulaklak. Igalang mo ang kanyang kamahalan, ang reyna. Nakangiting sabi ni Alex kay Waltz.
Nang makita kung paano nakaukit sa mukha nito ang malungkot at malungkot na tingin, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagnanasang subukang pasayahin siya. Gayunpaman, inihagis ni Waltz ang sarili sa kanya. I don't want to be a queen whatsoever, I just want to be your maid. Ikaw ang aking hari. Ang gayong nakamamanghang at mapagmahal na mga salita ay nagpakilos kay Alex. Niyakap niya ito at bamulong Waltz nagniningning na peach blossoms na yumayabong ng maganda sa mahabang panahon. Sa mundong ito, iisa ka lang. Hindi kita basalyo at hindi kita kayang pretuhin bilang aking katulong. Tumingin si Waltz sa kanya at sinabing kung gayon kunin mo ako bilang iyong babae. Waltz, huwag kang magsalita. Kailangan ko lang ng comfort mo ngayon. Natigilan si Alex. Paano niya ito maaaliw kung hindi siya magsasalita? Itinaas ni Waltz ang kanyang makatarungang leeg, nakapikit ang kanyang mga mata habang itinaas ang kanyang mapupulang labi. Tapos naintindihan niya. Sandaling nag-aalangan, siniil niya ng nakakaaliw na halik sa maselang labi ni Waltz. Gayunpaman, halata na mas gusto ni Waltz kaysa doon. Iminulat niya ang kanyang mga mata, mabangis na umatake habang nakalok ang mga labi niya sa kanya. Ahem. Biglang umubo ang isang babae sa kanyang tainga. Tinulak ni Alex si Waltz palayo para malaman na si Michelle ang may-ari ng boses. Nakatayo din si Nathan sa likod niya. Mabilis silang bumalik mula sa Eastward Island. Ang munting Diablo ay palaging mapurol kaya sinabi niya, Alex, sobra ka rin. Ang kabaong ni Lord Lex ay nasa tabi pa rin at narito ka nakikipag-usap sa kanyang anak na babae. If ever this gets out, agad na lumukso si Waltz at tinakpan ng kamay niya ang nakabukang bibig ni Michelle. Nahihiyang hinawakan ni Alex ang kanyang ilong at mabilis na sinabi kay Nathan, Kuya Nat, alis na tayo. Susuriin ko ang iyong mga sugat. Pagkasabi nun, inailan ni Alex si Nathan at naglakad palabas. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 734. Fine, tumakas siya. Sa katunayan, ang mga sugat ni Nathan ay nagamot na ni Alex sa kanyang pangkukulam kagabi. Pagkatapos ng paggaling magdamag, hindi na ito seryosong problema. Sinabi ni Nathan, Young Master, nang bumalik ako, narinig ko ang balita na winasak ng pamilya Stormer ng Michigan ang Hydra Group sa magdamag. Halos lahat ng negosyo ng Hydra ay naging mga Stormers. *meet. Young Master, ikaw ang presidente ng SCBA at biglang nakialam ang pamilya Stormer mula sa Michigan. Hayagang at pinunit ang bunga ng iyong pagpapagal. Paano kalokohan? Oh. Tumango si Alex at sinabing okay lang. Hindi ako kailanman nagkaroon ng intensyon na kunin ang Hydra Group sa Michigan. Ang Michigan ay may maraming nakatagong talento at ang bulugad ng ekonomiya ng Amerika. Kung kami ay kukuha sa Hydra Group, baka makuha natin ang atensyon ng ibang tao. Sabi ni Nathan, ano ang kinatatakutan mo? Young Master, isa kang Grandmaster. Wala pang isang mas mababa sa edad na 30 sa buong kasaysayan ng Amerika. Narinig ko ang mga taong nagsasabi na si Tristan Coleman mula sa pamilya Coleman sa Missouri ang pinakamakapangyarihang henyo sa kasaysayan ng Amerika. May nagsasabi pa nga na aabot siya. Grandmaster bago ang edad na 35. Basura lang siya kumpara sa iyo, Young Master. Napangiti si Alex. Matandang Nat, mas mabuting maging low profile. Ang pagiging Grandmaster ay hindi ang tuktok ng martial arts kung tutuusin. Nagulat si Nathan at napabulalas, ano? Ang pagiging isang Grandmaster ay hindi ang tuktok. Pagkatapos ano ang sumikat? Sabi ni Alex, kaya sabi ko masyadong makitid ang paningin mo. Kapag naabot mo na ang ranggo ng Grandmaster, malalaman mo na malayo pa ang lalakbayin. Huwag kang mag-alala dahil sincere ka sa paggawa ng mga bagay para sa akin, sisiguraduhin kung makakarating ka sa larangang iyon balang araw. Naramdaman ni Nathan ang pagkulo ng kanyang dugo sa matinding damdamin matapos marinig ang mga salitang iyon at patuloy na nagpasalamat kay Alex. Kuyang Nat, kamamatay lang ni Lord Lex kaya dapat manatili ka rito at tumulong ng kaunti. May kailangan akong harapin ngayon, babalik ako bukas. Bili ni Alex kay Nathan saka tumalikod para umalis. Kinailangan niyang subukan ang paglilinang ng blood refinement para malaman ang mga lihim na nakatago sa loob ng butil. Siyempre, ang pangunahing dahilan kung bakit siya umalis ay upang tumakas mula sa nakalalasong dila ni Michael. Napakaraming tao sa Hells Angels.
Kung sakaling gumawa siya ng kaguluhan at sigawan ang mga ito, lalo na sa oras na ito ay nakakahiya, hindi ba? Casual siyang kumaway pababa ng taxi sa entrance. Habang nasa daan, tinawagan niya ang kanyang ina at panandaliang in-update ito sa sitwasyon. Nangako siyang tumungo papuntang Michigan pagkatapos ng 3 araw. Samantala, labis na nagulat si Brittany sa anunsyo ni Zendaya sa kamakailang balita at sinabi sa telepono, "Hindi ko talaga inaasahan na si Zendaya ay isang anak na babae mula sa pamilya Stormer sa Michigan. Iniisip ko kung sa simula pa lang ay nakipag-hook ka na sa kanya. Sa kabutihang palad ay hindi ka gumawa ng mga pag-unlad sa kanya, kung hindi, ikaw ay papasok ng bulo." Ang pamilya Stormer ng Michigan at ang pamilyang Coleman ng Missouri, lahat sila ay malalaking pamilya. Kung talagang isasama ka sa kanila, gulo lang. Pamantong hininga si Alex at naiisip, "Nay, huli ka na para sabihin ito. Hindi ko isinubsob ang aking mga kuko sa kanya, ngunit hindi ako tugma kay Zendaya, na lihim na nagdroga sa akin at sumama sa akin. Ang problema ay medyo nasiyahan ako dito at ngayon ay malapit ko nang masira ang kanilang pakikipag-ugnayan at sunggaban siya." Pagkatapos nilang mag-chat ng ilang minuto pa sa mga casual na paksa, ibinaba niya ang tawag. Sa oras na ito, huminto na ang taxi. "Mr. Driver, bakit hindi tayo gumagalaw?" Casual na tanong ni Alex habang nakaupo sa backseat. Ang sabi ng driver, "Sa tingin ko nagkaroon ng isang aksidente." Naku, nagsimula na silang mag-away, ito ay isang matamis na kagandahan din. Ibinawling ni Alex ang kanyang ulo upang tumingin sa windshield. Nakilala niya pala ang mga ito. Kay Dorothy iyon. Pinsan, Sharpay. Kahit si Adriana ay naruroon sa sandaling ito, hinawakan ng isang babae si Sharpay sa kanyang buhok sa hindi malamang dahilan at sinampal siya sa mukha ng 7 o 8 beses. Ang babae ay lubhang mabangis. Matapos siyang sampelan, tumalikod siya at pinuntahan si Adriana. Medyo magkatulad sina Adriana at Claire, wala silang magandang ugali. Kung ito ang karaniwang oras, sinumpa na niya ang kanyang loob. Gayunpaman, sa oras na ito, nakahawak lamang siya sa kanyang ulo at hindi nang ahas na gumanti kahit kaunti. Matapos tingnang mabuti, napagtanto ni Alex na may 2 bodyguard ang babae sa tabi niya na matamang nakatingin sa 2 babae. Wala siyang planong makialam sa bagay noong una dahil wala siyang anumang pagmamahal sa mag-inang anak. Gayunpaman, ang babaeng bumugbog sa kanila ay napakalayo na at mukhang papaluan niya sila hanggang sa mamatay. Nang sinubukan siyang pigilan ni Sharpay, sinipa siya ng isa sa mga bodyguard sa tiyan. Nahulog siya at hindi na makabangon pagkatapos ng mahabang panahon. Kumunat ang noo ni Alex, saka binuksan ang pinto at bumaba. Nagmamadaling sinabi ng driver, "Hey bro, don't go. Kilala ko yung babaeng yon, she's someone from Thousand Miles Conglomerate. Hindi mo kayang saktan siya." Inaway-kaway ni Alex ang kanyang kamay, ayos lang. Mabilis siyang naglakad. Sakto namang hinubad ng babae ang isa niyang sapatos na may mataas na takong at hinawakan ito sa kamay, itinaas iyon para ay sobsob kay Adriana, natakot siya hanggang sa halos himatayan siya. Sa sandaling ito, isang kamay ang nag-abot para hawakan ang pulso ng babae. Matagal mo na silang binugbog. Sapat na iyon, tama ba? Kabanata 735. Hindi inaasahan ng babae na may maglalakas loob na humawak sa kanyang mga kamay ng ganoon. Bumaling ang mabangis niyang mukha kay Alex at pilit siyang nagpumiglas. Gayunpaman, ang pagkakahawak ni Alex ay kasing higpit ng vice. Kahit gaano pa kalakas ang ginawa niya, hindi siya makawala sa pagkakahawak nito. Galit niyang sinabi, "Ikaw mongrel, saan galing ang basurang tulad mo? How dare you come over and intervene? Bitawan mo ako, kung hindi, ipinapangako ko na hindi mo na makukuha ang kamay na ito pagkatapos nito, at maaari mo lamang punasan ang iyong asterisk S gamit ang iyong kaliwang kamay sa buong buhay mo." Tumanggo si Alex. "Tuparin ko ang hiling mo." Bahagya siyang damiin sa susunod na sandali at ang pulso ng babae ay pumutok at pumutok sa kabilang direksyon. "Ah!" Pumalo ng babae at sumigaw. "Nasira, nabali ang pulso ko." Nagulat ang mga nanunood sa eksena. Kanina, nag-aalala sila na baka bugbugin ng 2 bodyguard ang isang binata na tumindig sa kawalan ng katarungan gaya ni Alex at hinding-hindi na siya maglalakas loob na kumilos muli ng kabayanihan. Nagulat sila at nabali na lang niya ang pulso ng babae nang humakbang ito pasulong. Ang kanyang kayamanan ay mas malupit pa kaysa sa masamang babaeng iyon. "Pareho kayong pipi, patay na tao. Go."
Bugbugin siya hanggang mamatay, bugbugin mo itong mongrel. Patayin mo siya para sa akin. Tinawakan ng babae ang kanyang pulso na paungol ng malakas sa kanyang mga bodyguard na parang baliw. Ang dalawang bodyguard na nabalik sa realidad ay agad na umungal na inilabas ang kanilang mga kamao habang binabasa sila upang kumilos. Gayunpaman, casual na ikinaway ni Alex ang kanyang mga kamay at agad na bumangga ang katawan ng dalawa sa katabi nilang Mercedes-Benz at halos mawala ng malay na tila na bundle ng sasakyan. Pagkatapos lamang ng mga bagay na ito ay tuluyang natauhan sina Sharpay at Adriana. Tumangala si Sharpay nang makitang si Alex iyon, sumigaw agad siya, bro-in-law. Ay, hindi. Mr. Rockefeller. Ang ulo ni Adriana ay namamaga na parang ulo ng baboy. Nakatitig lang siya kay Alex nang walang masabi kahit isang salita. Tumuko si Alex para hilahin si Sharpay pataas at tinanong ano ang nangyari. Si Sharpay ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang namamagang mukha habang siya ay sumagot, Mr. Rockefeller, nagmamaneho ako ng maayos sa kalsada. Isang bata ang biglang tumawid sa kalsada sa harap ng sasakyan kaya agad kong pinalo ang emergency brake. Dahil dito, bumangga ang kanilang sasakyan sa aking sasakyan mula sa likuran. Wala man lang akong nasabi, sinimulan na kaming bugbugin ng babaeng ito. Oh, sobrang sakit. Nang matapos magsalita si Sharpay, agad niyang itinapon ang sarili sa mga bisig ni Alex. Para sa kanya, isa lang itong gininto ang pagkakataon. Sa panahong ito, maganda ang pananamit ni Sharpay na nagtrabaho sa City Salon araw-araw. Madalas siya bumangon ng alas 7 ng umaga, ngunit ngayon ay pinilit niyang gumising ng alas 6. Pagkatapos gumugugol siya ng kalahating oras sa paglalagay ng kanyang makeup, umaasang makikita niya si Alex sa salon. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita sila sa ganoong lugar at sumakay pa siya na parang isang bayani na nagligtas sa dalagang nasa kagipitan. Ito ay kapalaran. Ang bayani ay nagil iligtas sa kagandahan at ako, ang kagandahan ay ihahagis ang aking sarili sa kanyang mga bisig na ay lala ng aking buhay sa kanya mula noon. Nagulat si Alex nang tumalon ito sa kanya. Dali-dali niya itong itinulak at sinabing, hayaan mong tingnan ko ang iyong ina. Si Adriana ay nabugbog ng husto. Basag ang bibig at ilong, namumula rin at namamaga ang gilid ng mga mata niya, buti na lang hindi masyadong malalim ang mga sugat niya. Nang makita ang kanyang mga bodyguard na binugbog at hindi man lang makabangon, sumabog sa galit ang babae. Sumugod siya at sinipa sila ng paulit-ulit. Basura! Bumangon ka, bumangon ka! Kumastos ako ng napakaraming pera upang suportahan ka ngunit lahat kayo ay naging walang silbi. Basura! Sayang ang space. Then, she turned to Alex and yelled at him, ikaw mongrel, kilala mo ba kung sino ako? Naglakas loob ka bang gumawa ng akbang laban sa akin? Naniniwala ka ba na kaya kitang pahirapan sa isang buhay na impyerno sa isang tawag lang sa telepono? Sumagot si Alex sa mahinahong boses, sino ka? Nang makita ang mapang-asar na ekspresyon ng mukha nito, mas nagalit ang babae. Sinasabi ko sa iyo, ang aking asawa ay isang shareholder ng Thousand Miles Conglomerate, kapatid ni Lord Lex. Hindi niya alam na lumipat na si Lord Lex para makipagtya kasama si Hades sa Underworld. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 736. Oh. Mahinahong sagot ni Alex. Oh. Anong ibig mong sabihin? Ngayong alam mo na kung sino ako, bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad sa akin? May death wish ka ba talaga? Hindi ka ba natatakot na ikaw at ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya nalunod sa ilog? Sa sandaling ito, ang mga kalapit na nanonood ay nagpakita ng matinding takot nang marinig nila na ang asawa ng babae ay kapatid ni Lord Lex. Uminto na lang sa panunood ang ilang bahagyang nahihiyang nanonood at agad na umalis sa eksena sa takot na baka madamay sila. Biglang nanginig si Adriana sa takot. Natatakot talaga siya na talagang pumunta si Lord Lex ng Thousand Miles Conglomerate sa bahay nila at patayin ang buong pamilya nila. Kaya naman, dali-dali niyang hinayla si Alex at sinabing, Alex, hindi mo kayang masaktan ng Thousand Miles Conglomerate, aabutin ka ng buhay mo. Mas mabuti pang magmadali ka at humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Adriana, ang babae ay naging mayabang muli. Ngayon ka lang natakot. Ang pagluhod para humingi ng tawad ay hindi magiging sapat ngayon.
Lumuhod at sampelan ang iyong sarili at pagkatapos ay bunutin ang lahat ng iyong ngipin. Kukunin ko ang isang buhay mula sa inyong lahat para sa bawat natitirang ngipin. Tumawa si Alex at tinignan ang babae ng sobrang lamig ng mga mata. You're really pig-headed. Sige, tawagan mo na asawa dito. Gusto kong makita kung sino ang baliw na nagpakasal sa isang basurang tulad mo. Ikaw, ang lakas ng loob mong isumpa ang asawa ko. Sige, dead meat ka. Maaaring naramdaman ng babae na mas mataas ang mga taong ito sa kanyang harapan at patuloy na pinukaw si Alex sa sandaling ito. Tapos tumawag siya. Hubby, may binugbog ako. Inawakan niya ang kamay ko. Bilisin mo at dalhin mo ang iyong mga nasasakupan upang pumunta. Kung hindi, ang fetus sa tiyan ko ay hindi na magtagal. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat, ang kanilang mga puso ay tumibok ng husto. Kung ang babae ay talagang buntis, kung gayon ang sitwasyong ito ay maaaring magkaiba. Gayunpaman, sumulyap lang si Alex sa babae at malamig na ngumiti sa sandaling iyon. Kung siya ay maaaring buntis, iyon ay isang himala. Nag-aalala pa rin si Adriana, may pag-aalala sa mukha. Inayla siya ni Sharpay sa sandaling ito, Bamulong, Nay, ano ang kinakatakutan mo? Sa pagsuporta sa amin ni G. Rockefeller, walang mangyayari sa amin. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Kahit si Lord Lex mula sa Thousand Miles Conglomerate ay kailangang yumuko sa tuwing makikita niya si Mr. Rockefeller. Tinakpan agad ni Adriana ang bibig niya. Sa wakas ay naalala niya ang katotohanan ito na binanggit sa kanya ng kanyang anak noon. Gayunpaman, noong araw na iyon ay sinabi lang ni Sharpay sa kanya na si Alex ang may-ari ng City Salon at maging si Belle Blossom at napakayaman niya. Ang katotohanang nagkaroon siya ng relasyon kay Lord Lex of Thousand Miles ay tuluyang nawala sa kanyang isipan. Nang maalala niya yun ay nagningning ang mga mata niya. Sa pagtingin kay Alex na kasing kalmado ng simoy ng hangin, nagsimula siyang magkaroon ng mas nais na impresyon sa kanya habang tumatagal. Umasa. Lubos niyang hinanggad na makuha siya ng kanyang anak at hayaan siyang maging manugang. Makalipas ang 20 minuto, dumating ang asawa ng babae. Nagmaneho siya ng itim na Rolls Royce na nagkakahalaga ng 10 milyon dolyar. Nagsama-sama rin ang 8 pang mamahaling sasakyan at lahat sila ay Porsche. Whoosh! 12 ng mukhang agresibong lalaki ang bumaba sa mga sasakyan na bawat isa sa kanila ay may hawak na bakal na tubo. Nang masaksihan ng mga nanunood ang mga ganoong paninindigan, hindi sila nang ahas na lumapit at agad na nagkalat. Sigaw ng babae habang sumusugod sa kanila. Hubby, kailangan mong ipaghiganti ako. Tingnan mo, bali ang buong kamay ko at masakit. Magmadali at ipabugbog siya ng iyong mga nasasakupan hanggang mamatay. Gusto kong punitan ang bangkay niya at aipakin sa mga hayop. Galit na galit ang kanyang asawa nang makita kung gaano kasakit ang kanyang babae. Inaway niya ang kanyang kamay at mag-uutos na sana. Bago mangyari iyon, mahinang sinabi ni Alex, so it's Director Ziegler. Asawa mo ba ang babaeng ito? Ang lalaki pala ay si Zane Ziegler na nakilala niya sa Hells Angels. Nagtaas ng ulo si Zane para tingnan. Sa sumunod na segundo, nanigas ang buong katawan niya pati puso niya ay malapit ng lumundag sa lalamunan. Hindi niya akalain na ang taong tinakbuhan niya dito para harapin ay si Alex pala. Ang lalaking ito ay isang killing machine. Dali-dali niyang itinulak ang babae palayo sa kanya, pasulong na lumuhod sa harap ni Alex ng may kaluskos. Ginoo. Rockefeller. Mr. Rockefeller, nagkasala ako. Sinaktan ka ba ng mabahong matandang babaeng ito? Natahimik ang babae. Tumahimik ang iba dahil. Till then.